Kabanata 1071. Pagdating, ang ilusyon ng palasyo sa kalangitan sa itaas ng Demon Spirit Land ay unti-unting naging solidong anyo mula sa isang ilusyon. Para itong nag-teleport mula sa kuweba ni Jinglin. Sa sandaling lumabas ang Flower Imperial Concubine mula sa palasyo, ang buong palasyo at ang libu-libong lilang bulaklak sa paligid nito ay lumiit at naging kasing laki ng palad ng buhok. Isinara niya ang kanyang malajade na mga kamay at nawala ang hairpin, sumanib sa kanyang katawan. Pinahid niya ang kanyang magiliw na kamay na maaaring maging sanhi ng pagtibok ng puso ng karamihan. Ang Flower Imperial Concubine ay tumingin kay Ancient Devil Tajia na may lungkot at lungkot sa kanyang mga mata. Sobrang close sila, pero hindi pa sila nagkikita simula nang maghiwalay sila ng hindi mabilang na taon na ang nakakaraan. Ngayon na sa wakas ay nakilala na niya ito, para bang nakita niya ang buwan sa tubig o ang bulaklak sa salamin. Ito ay hindi katulad ng kaluluwa noon. Parang nakatayo sa tabi ng ilog at nakatingin sa kabila. Sa ibaba mo ay ang asul na ilog at sa kabila ay ang berdeng bundok. Gayunpaman, pagkatapos mong tumawid sa ilog, ikaw na nakakita ng isang bagay ay kulang. Ang berdeng bundok at asul na ilog ay naroon pa rin, ngunit may isang bagay na kulang, ang kaluluwa. Namumula ang mga mata ni Ancient Devil Tajia habang tinitingnan ng Flower Imperial Concubine ng may katakawan at pagnanasa sa dugo, pagkatapos ay tumawa siya. Matagal ko nang narinig na si Jinglin ay binaha ng magandang kapalaran at ang lahat ng kanyang 8 Imperial Concubines ay pawang napakagandang babae. Sa partikular, ang Flower Imperial Concubine ay higit sa iba. Sinasabing nagmula siya sa Wind Celestial Realm at ang nakababatang kapatid na si Wind Celestial Emperor Lan Yun. Noon, pinalampas ko ang pagkakataong tingnan, ngunit sa pagtingin sa iyo ngayon, tila totoo nga ang mga chismis. Bagaman patay na ang iyong asawang si Jinglin, nandoon pa rin ang kanyang katawan. Maging flower concubine na ito ng Diablo at maging cultivation furnace. Hindi ba magiging kagalakan yun? Tumawa si Tajia habang humakbang pasulong at inabot ang kanang kamay. Bagamat tumawa si Ancient Devil Tajia, napuno siya ng pag-iingat. Hindi siya natatakot sa Flower Imperial Concubine, ngunit ang kanyang takot kay Jinglin ay masyadong malakas. Ayon sa kanya, naghanda na si Jinglin para sa kabiguan at nag-iwan ng higit pang mga plano. Ang hitsura ng Flower Imperial Concubine ay halatang isa sa mga plano ni Jinglin. Si Jinglin ang pinakamakapangyarihang Celestial Emperor. Siya ay napakalakas na kahit na ang mga tao mula sa panlabas na kaharian ay alam ang kanyang pangalan. Bilang karagdagan sa kanyang makapangyarihang paglilinang, nagawa niyang kalkulahin ang hinaharap na parabang siya mismo ang langit, at wala siyang pinalampas na bagay. Habang gumagalaw ang Ancient Devil Tajia, biglang nanginig ang Demon Spirit Land. Lumitaw ang itim na fog sa kalangitan at kumalat. Habang inabot ng kanang kamay ni Tajia at ang itim na fog ay namumuo sa isang higanting braso na umabot sa Flower Imperial Concubine. Kasabay nito, ang hugis tao na bagay sa tabi ni Tajia ay malamig na tumingin sa lahat at nakalok kay Wang Lin. Sa isang iglap, umangkas ito kay Wang Lin, at bago pa man ito makalapit kay Wang Lin, maririnig na ang mga sonic boom. Napakasama ng kalagayan ni Master Void. Bagamat nakatayo siya, napakahirap ng kanyang paghinga. Kahit nasa malayo ka, maririnig mo siyang huminga. Hindi na ito ang tunog na kayang gawin ng isang tao. Para siyang halimaw. Ang nakakakilabot pa ay hindi lamang ang kanyang paghinga ay mahirap, pati ang laway ay tumutulo sa gilid ng kanyang bibig. Ang laway na ito ay napakakapal, kaya't naunat ito na parang seda. Ito ay sapat na upang makaramdam ka ng pagkahilo sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Namumugto ang kanyang mga mata at matamlay ang kanyang dugong mga mata ngunit puno ng kabaliwan. Ang dati na niyang hitsura ay hindi na mukhang tao, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay baluktot na parabang siya ay nabaliw. Tinitigan din niya si Wang Lin. Ang kanyang huling bakas ng alaala ay ang kanyang pagkamuhi at pagpatay ng layunin kay Wang Lin. Nagpakawala ng dagandong si Master Void habang siya ay pumutok kay Wang Lin ng malapitan pagkatapos ng bagay na hugis tao. Ang All-Seer ay mukhang kalmado pa rin, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang titig na tila ang lahat ay malinaw at normal. Parang ang paglalakbay na ito sa Celestial Emperor Cave ay nasa kanyang mga kalkulasyon. Nakayuko pa rin si Ling Tianhao at nahihirapan. Siya ay may isang komplikadong ekspresyon kasama ang isang nalilitong hitsura, at higit sa lahat ng pagkakasala. Ang hugis tao at si Master Void ay natural na hinarang ng Celestial Cloud Couple. Gayunpaman, pareho silang nasugatan, at ang hugis ng tao ay lubhang kakaiba, kaya mahirap para sa isang panalo na mapagpasyahan ng mabilis. Hirap na huminga si Master Void, at nang sinubukan siyang harangan ni Wang Wei at Hu Huan, lalo siyang nabaliw. Ang kanyang target ay si Wang Lin, at kung sino man ang maglalakas loob na harangin siya, siya ay maningil ng walang anumang pag-aalaga para sa mga epekto. Sa sandaling pumasok si Wang Wei, nagpakawala si Master Void at gumalaw ang lahat ng laman sa kanyang katawan. Ito ay lubhang kakaiba. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Wei at umatras siya ng walang pag-aalinlangan.
Gayunpaman, sa kanyang pag-atras, ibinuko ni Master Void ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking subaw ng itim na dugo. Ang itim na dugong ito ay nagbigay ng matinding baho, at si Master Void ay nanginig matapos itong maubo. Iyon ang karamihan sa dugo sa loob ng katawan ni Master Void. Matapos mailabas ang malaking dami ng dugo, tila may katalinuhan ito, at bumuo ito ng lambat na sumisingil pagkatapos ni Wang Wei. Ang kanang kamay ni Wang Wei ay nakabuo ng selyo habang siya ay umatras, at siya ay nakaturo pasulong. Sa isang putok, isang bundok ng yelo ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Biglang lumitaw ang Ice Mountain at agad na hinarang ang itim na dugo. Gayunpaman, ang dugo ay tila naglalaman ng matinding init, kaya sa sandaling ito ay dumampi sa bundok ng yelo, ang bundok ng yelo ay nagsimulang matuno. Kinulayan din ito ng itim ang buong Ice Mountain. Wang Lin, ito ang una sa 5 Heaven's Blight Peak Nirvana Shatterer Cultivators na kinakaharap, Body Blight. Ang kanyang katawan ay patuloy na masisira hanggang sa mamatay ang kanyang kaluluwa. Gustong ipagpatuloy ni Wang Wei ang pagharang, ngunit dahil sa mga naunang pinsala, si Hu Huan ay patuloy na napaatras ng bagay na hugis tao. Sa sandaling ito ng krisis, ikinaway ni Wang Wei ang kanyang kamay at isang malaking halaga kung may mga iceberg na lumitaw sa harap ni Wang Lin. Pagkatapos ay sumugod siya kay Hu Huan para tulungan itong harangan ng hugis tao. Nang walang humaharang sa kanya, si Master Void ay tumalon kay Wang Lin na may laway at itim na dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig. Napuno ng kabaliwan ang mga mata niya. Sa sandaling ito, hindi na siya kamukha ng elder ng alyansa. Halatang pangit na hayop siya. Sa pagtingin kay Master Void, nagulat si Wang Lin. Hindi siya nabigla sa pagdating ni Master Void, ngunit sa 5 Heaven's Blights na paulit-ulit niyang naririnig kamakailan. Ito ang unang Heaven's Blight. Matapos maabot ng isa ang pangalawang hakbang, ang kanilang habang buhay ay halos walang limitasyon. Kung sinisipsip nila ang pinagmulang enerhiya ng mundo, maaari itong mabago sa walang katapusang sigla. Gayunpaman, paano pahihintulutan ng langit na umiral ang isang bagay hanggat ito? Ang 5 Heaven's Blights ay ang walang limitasyong mga kalamidad na kailangang harapin ng mga Nirvana Shatterer Cultivator. Hindi yun ang mga cultivator na hindi umabot sa yugto ng Nirvana Shatterer ay magiging maayos. Mas marami pang kakilabot na kalamidad ang naghihintay sa mga hindi. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok si Master Void na may mabigat na paghinga at sumara sa malaking bato ng yelo. Ibinuko niya ang kanyang bibig upang dumura muli, ngunit sa pagkakataong ito ay wala nang masyadong dugo. Bukod sa mabahong amoy, may mga piraso ng bulok na laman loob. Sa sandaling sumara ang higanteng kamay na nabuo ng itim na fog mula kay Tajia, itinaas niya ang kanyang malajid na kamay at agad na lumitaw ang isang globo sa dulo ng kanyang daliri. Mayroong ulap ng gas sa loob ng globo, at hindi mabilang na ilusyon ng mga bulaklak ang lumitaw sa loob nito. Sa sandaling sumara ang higanteng kamay, nabangga ito ng maliit na globo. Ang higanteng kamay ay hindi inaasahang bumagsak sa walang katapusang itim na fog at napaatras. Ang mga pupil ng sinaunang Devil Tajia ay lumiit. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya at pagkatapos ay sinugod ang Flower Imperial Concubine. Gumalaw ang magkabilang kamay niya para bumuo ng selyo, at agad na nagbago ang kulay ng mundo. Habang umiihip ang hangin, nagsimulang magtipon ang itim na fog na tumatakip sa kalangitan at bumuo ng mga patak ng itim na fog. Sa sandaling lumitaw ang mga patak ng itim na fog, nagsimula silang gumalaw. Naniniwala ako na pamilyar ka sa spell na ito. Ang sinaunang Devil Tajia ay tumawa habang ang kanyang kanang kamay ay walang awang humawak sa langit at siya ay sumigaw, Star Burial. Pagkatapos niyang magsalita, ang hindi mabilang na mga patak ng itim na fog ay nagsimulang gumalaw ng higit pa kaysa dati at biglang naging mga sphere. Ang mga sphere na ito ay naglabas ng maliwanag na liwanag ng bituin. Kasalukuyang gabi noon, ngunit sa walang katapusang liwanag ng bituin na nagmumula sa mga globo, ang lupa ay ganap na maliwanag. Ang Star Burial ng Sun, Moon, and Star Spell ng asawa ko. Ang Flower Imperial Concubine ay nagpakita ng isang komplikadong tingin, ngunit umiling siya at mahinang sinabi, Gayunpaman, sa iyong kapangyarihan, hindi mo maipapakita ang tunay na kapangyarihan ng spell ng asawa ko. Ngumisi si Tajia at iwinagayway ang kanang kamay. Ang mga sphere na nabuo ng itim na fog na naglalabas ng liwanag ng bituin ay naging mas nakakasilaw. Pagkatapos ang mga sphere na ito ay nagbago mula sa incorporeal sa corporeal form. Ang mga sinag ng liwanag ay tumawid at napuno ang kalangitan. Habang winuwagayway ni Tajia ang kanyang kamay, ang walang katapusang liwanag ng bituin ay nagtipon at bumaba patungo sa Flower Imperial Concubine. Parang gusto nitong ilibing dito ang Flower Imperial Concubine. Kung ginamit ng asawa ko ang Star Burial Celestial Spell na ito, maaari niyang kunin ang kapangyarihan ng Star System na ito at gumamit ng spell na maaaring punan ng buong Star System. Ang pakikipaglaban sa 10,000 katao o 100,000 katao ay pareho. Kung isang tao lang ang kaharap niya, ang taong iyon ay kailangang makatiis sa kapangyarihan ng buong Star System.
May bakas ng pagkadismaya habang nakatingin sa liwanag ng bituin na bumabagsak mula sa langit. Gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang kanang kamay at iniluwa ang isang subo ng halimuyak na naging 9 na bola. May pinanggagalingan na enerhiya sa loob ng 9 na bolang ito, at lumutang sila sa palibot ng Flower Imperial Concubine na parang porma sayon. Sa sandaling lumitaw ang porma sayon, ang liwanag ng bituin ay natipon sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang kinalalagyan niya ay naging pinakamaliwanag na lugar sa sistema ng bituin. Kasabay nito, sa espasyo sa labas ng Demon Spirit Land, habang ang tunay na espiritu ng Vermilion Bird at ang Vermilion Bird Divine Sect ay patuloy na umaatake sa selyo sa Demon Spirit Land, ang selyo sa wakas ay nagsimulang gumuho. Kasabay nito, gumuho ang buong kalangitan ng Demon Spirit Land. Ang langit ay gumuho pulgada por pulgada na para bang ito ang selyo mismo. Ito ay bumagsak at napalitan ng mabituing kalangitan. Dumating ang Vermilion Bird Divine Sect. Kabanata 1072. Ang pinakamakapangyarihang spell, gabi na nasira. Sa unang pagkakataon, bahagyang sumimangot ang All-Seer. Lahat ng nangyari sa loob ng Celestial Emperor Cave ay nasa kanyang kalkulasyon. Alam din niya na kahit na ang paglalakbay sa loob ng kuweba ay tila simple, bawat hakbang ay naglalaman ng mga planong iniwan ni Celestial Emperor Qinglin. Ang All-Seer na sumugod dito ay nangangahulugan na siya ay naging bahagi ng plano ng Celestial Emperor. Ang iniisip lamang kung paano siya hindi direktang nakikipagkumpetensya kay Celestial Emperor Qinglin ay nagpabilis ng tibok ng kanyang walang hanggang kalmadong puso. Ang dating Celestial Emperor ba ay talagang makapangyarihan sa lahat o ang All-Seer ay isang hakbang sa itaas? Hindi niya alam ang sagot, ngunit ang pagkakataong ito ay napakahalaga para sa All-Seer. Kapag nagtagumpay siya, ang kanyang pusong dao ay lalagaw ng mabilis. Ang malakas na kumpiyansa sa sarili at momentum ng pagtalo sa plano ni Celestial Emperor Qinglin ay magbibigay daan sa kanya na makabangon mula sa mga pinsala ng nakaraan at makasulong pa. Kahit na siya ay nabigo, ito ay magiging isang kapalaran pa rin para sa All-Seer. Magagamit niya ang planong ito na kinalkula niya sa hindi mabilang na taon para maunawaan ang lahat ng kailangan niya. Upang makuha ang pagkakataong ito, handa siyang magbayad ng anumang halaga. Paano ang Ancient Devil Tajia o ang Cultivation Alliance? Kahit na kailanganin niyang magdulot ng sakuna, hindi nito mapipigilan ang dao na puso ng All-Seer. Gusto ng iba ang katawan o spelling ni Celestial Emperor Qinglin. Ang ilan ay gustong hanapin ang sikreto ng ikatlong hakbang. Maaaring isipin ng iba na siya ay baliw, ngunit ang gusto niya ay labanan si Qinglin sa isang digmaan ng mga hula. Dahil gusto mong aisil ang sinaunang Diablo at magtakda ng maraming plano para harapin ang sinaunang Diablo sa hinaharap, sisirain ko ang lahat ng ito. Ang sinaunang Diablo ay kasangkapan ko lamang para makipaglaban kay Celestial Emperor Qinglin. Walang makahuhula kung ano ang iniisip ng All-Seer. Kung mayroong isang tao, ito ay si Ling Tianhao. Gayunpaman, sa loob ng Celestial Emperor Cave, ang unang Vermilion Bird na paggising ni Wang Lin ay isang bagay sa labas ng plano ng All-Seer. Mula sa sandaling yun, nakaramdam ng pressure ang All-Seer. Sa kanyang orihinal na plano, ang Ancient Devil Tajia ay kukuha ng kanyang payo at gagamit ng isang ilusyon para malito ang lahat. Dahil dito, lahat ng pumasok sa kanyang katulong sa pagsira sa planong inilatag ni Qinglin sa unang palapag. Gayunpaman, hindi akalain ng All-Seer na ang Maldito na si Wang Lin ay madyay-gising sa pangalawang pagkakataon. Sa sandaling naganap ang pangalawang paggising ni Wang Lin, hindi mabilang na mga hindi mahuhulaan na variable ang lumitaw sa plano ng All-Seer. Sa sandaling ito, ang pagbabago sa kalangitan ay naging sanhi ng pagiging madilim ng ekspresyon ng All-Seer. Huminga siya ng malalim. Naiintindihan ng All-Seer na kailangan niyang personal na kumilos ngayon. Biglang pumikit ang kanyang mga mata, at sa sandaling ito, 7 kulay na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Pagkatapos ay idinagdag ang kulay abo, at bilang isang resulta, 8 kulay ang lumitaw. Kumislap ang 8 kulay na ito at biglang lumabas ang 8 iba't ibang avatar na may suot na iba't ibang kulay na robe. Ang All-Seer na may kulay abong damit ay isa sa kanila. Bagamat pareho ang hitsura ng 8 All-Seers, lahat sila ay may iba't ibang aura. Agad silang nagkalat patungo kay Wang Lin at sa Celestial Cloud Couple. 3 sa kanila ang sumugod patungo sa gumuhong kalangitan. Kasabay nito, ang Flower Imperial Concubine ay napapaligiran ng liwanag ng bituin, at sa isang putok, ang liwanag ng bituin ay itinulak palayo. Nag-walk out siya mula sa loob ng 9 na bola. Bagamat medyo lumabo ang mga ito, kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon. Tumingin ang sinaunang Devil Tajia sa langit at nagpakita ng seryosong ekspresyon. Inabot niya ang kamay niya at lumabas sa kamay niya ang malaking itim na talem. Hawak ang talem, hindi niya hinarap ang Flower Imperial Concubine, kundi ang langit, at nilaslas ang kanyang espada, nagpapadala ng sinag ng enerhiya ng talem sa kalangitan. Isang ngiti ang ipinakita ng Flower Imperial Concubine. Sa sandaling naganap ang pagbabago sa kalangitan, alam niya na ang sinabi ni Qinglin noon ay nagkatotoo.
Ang taong nagligtas sa akin ay tatawaging Wang. Kapag bumagsak ang Celestial Spirit Heaven Realm, magkakaroon ako ng pagkakataong magising. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng talim ng Ancient Devil Tajia ay nag-charge sa kalangitan, at ang katawan ng Flower Imperial Concubine ay unti-unting nawala. Nang muli siyang lumitaw, siya ay nasa langit bago ang enerhiya ng talim. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay ang siyam na bola ay umaban upang bumangga sa enerhiya ng talim. Isang malakas na dagandong ang umalingongaw, at ang malakas na impact ay naging dahilan upang siya ay umatras. Lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Tajia at pagkatapos ay sinisingil niya ang Flower Imperial Concubine. Para kay Wang Lin, nang dumating ang avatar ng All-Seer, nalagay siya sa isang mapanganib na sitwasyon, lalo na sa nakakabaliw na pag-atake ni Master Void. Ang glacier na inilagay ni Wang Wei ay hindi tumagal. Ito ay bumagsak, at si Master Void ay parang baliw na sumugod kay Wang Lin. Nagkaroon din ng avatar ng All-Seer. Ang may kulay abo na All-Seer ang pinakamabilis. Nilapitan niya si Wang Lin na may walang pakialam na ekspresyon. Bilang karagdagan, mayroong dalawa pang All-Seer na avatar na malapit sa likod ng nakakulay abong na All-Seer. Ang apat na powerhouses ay naglalaman ng malakas na paglilinang. Ngayon, lahat sila ay kinasuhan si Wang Lin, na naging sanhi ng pagliit ng kanyang mga pupil, at siya ay mabilis na umatras. Sa sandaling ito, biglang gumuho ang langit at ang batas ng pinagmulan sa langit ay pumasok sa Demon Spirit Land. Sa sandaling gumuho ang langit, para itong salamin na nabasag. Ang mga sirang pira-piraso ay tinamaan ng epekto ng apoy at itinulak pababa. Sa likod ng mga fragment, umalingongaw sa buong Demon Spirit Land ang isang nanginginig sa langit na sigaw ng Vermilion Bird mula sa tunay na espiritu ng Vermilion Bird. Gayunpaman, dahil sa krisis na kinakaharap ni Wang Lin, wala siyang oras para tumangala sa langit. Ngunit sa kanyang pag-atres, naramdaman niya ang isang pamilyar na kapangyarihan ng batas na lumitaw sa kanyang paligid. Ang pamilyar na kapangyarihan ng batas na ito ay ang naintindihan ni Wang Lin pagkatapos maupo sa tuktok ng bundok sa loob ng ilang buwan sa planetang Water Spirit. Ito rin ang kapangyarihan ng kanyang unang ginawang spell, ang Sundered Knight. Ang Sundered Knight na ipinanganak mula sa dagat. Sa sandaling ito, kahit na humaharap sa pag-atake ni Master Void at tatlo sa mga avatar ng All-Seer, tumigil si Wang Lin nang walang pag-aalinlangan nang maramdaman niya ang kapangyarihang ito. Puno ng kabaliwan ang mga mata niya habang nakataas ang mga braso at nakatitig sa kanilang apat. Pagkatapos ang batas na kalalabas lang ay tila naaakit ng isang bagay at sumugod kay Wang Lin. Ang isip ni Wang Lin ay lubusang pumasok sa isang misteryosong estado, at lahat ng nauna sa kanya ay nawala. Ang tanging nasa isip niya ay ang sandaling iyon ng simula, nang maunawaan niya ang puwersang pumupunit sa dilim ng gabi. Ang mga pupil ng may kulay abo na All-Seer, na humahabol kay Wang Lin, ay biglang lumiit, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat. Hindi lang siya, kundi ang dalawa pang All-Seer avatar ay nagulat din habang nakatingin sila kay Wang Lin nang hindi makapaniwala. Ito ay napabuntong hininga ang naka-Grey-Robe na All-Seer. Tanging si Master Void ang ganap na walang alam sa lahat ng ito. Kahit na ang kanyang katawan ay mukhang totoo, ito ay nabuo sa pamamagitan ng kanyang pinagmulang kaluluwa sa panahon ng kanyang unang Heaven's Blight. Dugo man o lakas ng loob, lahat sila ay nabuo ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Kapag ito ay tuluyang nabulok, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay masisira rin. Nawala siya sa kabaliwan habang sinisingil niya. Sinuntok niya si Wang Lin na ang iniisip lang ay lamunin si Wang Lin. Gayunpaman, nang siya ay nasa loob ng daan-daang talampakan mula kay Wang Lin, ganap na nawala si Wang Lin sa kanyang mga mata. Ang buong mundo ay hindi inaasahang naging gabi. Maging ang dagat ng apoy na nahulog mula sa langit ng ito ay nabasag ay nawala. Para bang sa sandaling ito, si Wang Lin ay wala na sa Demon Spirit Land, ngunit nasa isang walang hanggan, independenteng espasyo. Hindi lamang ang langit ay ganap na madilim, ngunit ang tunog ng mga alon na gumagalaw ay pumapasok sa iyong mga tainga. Maging ang may kulay abo na All-Seer at ang iba pang dalawang avatar ay nasa walang katapusang gabing ito. Gaano man kalawak ang kanilang divine senses, hindi nila mahanap ang bakas ni Wang Lin. Para bang si Wang Lin ay ganap na sumanib sa batas ng mundo, at imposibleng makahanap ng isang bakas sa kanya. Tahimik ang paligid bukod sa ingay ng lumaragasang alon. Ito ay tunay na totoo, ito ay nakakatakot. Sa pagtingin sa unahan, malabong makita ng isa na sila ay nasa isang malawak at walang hangganang dagat. Hindi umaalingaw ang alon bagkus ay dahan-daang tumataas baba. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng dagat. Ang lahat ng ito ay nagpahirap sa mga tao na maniwala na ito ay hindi totoo. Umalingaw ang galit na dagandong ni Master Void sa tahimik na dagat. Dahil hindi niya mahanap si Wang Lin, nabaliw siya. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa dagat, na nagdulot ng malalakas na alon. Tumingin sa unahan ng nakasuot na kulay abong All-Seer, at lumitaw ang isang pakiramdam ng takot na hindi niya naramdaman sa hindi mabilang na taon.
Ito ay isang hindi pamilyar na pakiramdam para sa kanya, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ito. Malabo niyang natutunan ng isang bagay, ngunit habang mas natuto siya, lalo siyang nabigla, at hindi mapigilan ang kanyang mga talukap. Sa sandaling ito, isang pulang ilaw ang lumitaw sa di kalayuan. Sa sandaling lumitaw ang pulang ilaw, ang hindi pa nakikitang takot ay lumitaw sa mga mata ng All-Seer na may kulay abong damit. Kinilala niya ito bilang kapangyarihan ng batas, at hindi siya makapaniwalang taglay iyon ni Wang Lin. Ang All-Seer na may kulay abong damit ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Namamanhid ang anit niya, pero kahit anong takbo niya ay nasa ibabaw pa rin siya ng dagat. Ang pulang liwanag mula sa abot tanaw ay naging mas maliwanag, at ang lumitaw sa harap ng lahat ay ang nagniningas na pulang araw. Ang araw ay ganap na pula, at ang mga alon ay nagngangalit sa ibaba nito. Sa sandaling ito, halos lahat ay nakakita ng isang ilusyon na nagpapakita na ang kanilang mga katawan ay nawala at naging walang katapusang kalangitan sa gabi. Maging ang baliw na si Master Void ay nagulat at hindi inaasahang nagising siya mula sa kanyang pagkalito. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi maisip na takot. Batas ng pinagmulan. Noong nasa kalagitnaan na siya ng Nirvana Scryer, naiintindihan niya ang batas ng mundo at nilikha ang Sundered Knight. Sa ngayon, ang antas ng cultivation ni Wang Lin ay mas mataas sa kung ano ito noon, sa pinakamataas na Nirvana Scryer at isang hakbang lamang ang layo mula sa Nirvana Cleanser. Sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, kung gagawa siya ng spell na ito na magagamit lang niya sa mga pambihirang sandali na inihayag mismo ng batas ng pinagmulan. Kahit si Wang Lin ay hindi alam kung gaano ito kalakas. Kabanata 1073. All Out. Ang tunog ng alon ay patuloy na pumapasok sa pandinig ng 4 na tao dito. Ang tunog na ito ay tila naglalaman ng kakaibang ritmo at tila naglalaman ng batas ng mundo. Gayunpaman, habang umaalingaw ang mga alon, naramdamang natuyo ang bibig ng All-Seer na may kulay abong damit. Hindi lang siya. Pareho ang naramdaman ng dalawa pang avatar. Sa katunayan, sila ay mas masahol pa, at ang takot ay lumago sa kanilang mga puso sa isang hindi makontrol na bilis. Si Master Void ay ganap na nagising nang tumingin siya sa maliwanag na pulang araw na lumilitaw sa abot tanaw. Bagamat maliit na bahagi lamang ng araw ang nalantad, ang nakakasilaw na liwanag ay parang mga espadang gustong punitin ang gabi. Siya na nasa loob ng gabi ay parang bahagi ng gabi at mawawasak kasama nito. Ito ang kapangyarihan ng Sundered Knight. Ang oras ay tila tumagal ng walang hanggan, ngunit ito rin ay parang isang iglap lang bago sumikat ang araw. Sa sandaling sumikat ang araw, lumitaw ang isang hindi maisip na puwersa. Ito ang kapangyarihan ng pagsikat ng araw na maaaring sirain ang anumang humaharang dito. Ito rin ay ganap na nagpakita ng kapangyarihan ng kapirasong batas ng pinagmulang iyon. Ang madilim na gabi ay pilit na pinunit. Ang kapangyarihang ito ay sapat na malakas upang baligtarin ang mundo, niyanig ang kalangitan, at maging sanhi ng pagbagsak ng gabi. Ang nabasag na gabi ay lilipad at ang mundo ay matatakpan ng liwanag. Naglalaman din ito ng napakalaking layunin ng pagpatay ni Wang Lin. Naglalaman ito ng hindi pagpayag ni Wang Lin na isinilang pagkatapos manghuli sa buong Celestial Emperor Cave at naging katulong sa plano ng All-Seer at Ancient Devil Tajia sa huli. Naglalaman din ito ng pinipigilang galit na kanina pa niya hawak. Ang dalawang vermilion bird na paggising ni Wang Lin ay nagdulot ng hindi maisip na init na lumitaw. Ang init na ito ay malayong mas malakas kaysa sa anumang maaaring idulot ng spell ni Wang Lin. Salamat sa batas ng pinagmulan, nagawa ng Sundered Knight ni Wang Lin ang sandali ng matinding init mula sa pagsikat ng araw at pinalaki ito sa hindi maisip na antas. Ang araw na sumikat mula sa dagat ay naglabas ng walang uliran na gininto ang liwanag at hindi kapani-paniwalang init. Ito ay hindi kasing simple ng pagpunit lamang ng gabi. Ito ay ganap na durugan ng lahat at susunugan ng lahat sa abo. Ang unang taong humarap sa Sundered Knight ni Wang Lin ay si Master Void na siyang pinakamalapit. Ang sikat ng araw ay tumama sa buong mundo kasabay ng matinding init. Si Master Void ay naghihingalo na, at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nawawala ng anyo na nabigo ang kanyang unang Heaven's Blight. Kung hindi dahil sa selyo na inilagay sa kanya ng Ancient Devil Tajia, matagal nang patay si Master Void. Sa sandaling ito, sa ilalim ng walang hangganang sikat ng araw, ang gabi ay napunit at ang mukha ni Master Void ay namutla. Ang kanyang katawan ay nabuo sa pamamagitan ng unang Heaven's Blight, at sa sandaling ito, ang kanyang dalawang binti ay bumagsak sa ambon. Gayunpaman, ang ambon ay agad na nawala ng walang bakas dahil sa maliwanag na sikat ng araw. Ngunit ang kasalukuyang hindi niya maramdaman ang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay ang walang katapusang takot at ang pakiramdam ng hindi paniniwala. Matapos bumagsak ang kanyang mga binti, ang sinaunang tanda ng demonyo sa pagitan ng kanyang mga kilay ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nawala rin. Matapos itong mawala, si Master Void ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw at ang kanyang katawan ay nawala, ngunit sinubukan niyang umatras. Gayunpaman, napakalaki ng mundong ito.
Kahit ang gabi ay hindi makatakas sa kapangyarihan ng Sundered Knight, kaya paano si Master Void? Gaano man kalayo ang kanyang pag-atras, hindi niya matakasan ang kamatayan. Sa kanyang pag-atras, ang sikat ng araw ay sumugod. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ni Master Void habang tumatagos ang sikat ng araw sa kanyang katawan. Nawala siya na may malungkot na ngiti at napuno ng kawalan ng pag-asa. Si Master Void ay isang makapangyarihang Peak Nirvana Shatterer Cultivator na may mataas na status sa loob ng Alliance, at siya pa nga ang junior brother ni Master Zhongzhuan. Siya ay dating napakatanyag, ngunit hindi niya matakasan ang reincarnation cycle, ang unang Heaven's Blight, at ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling masasamang aksyon. Nawala si Master Void na may walang katapusang pagsisisi at pagnanais na mabuhay. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sa sandaling pagsikat ng araw, namatay si Master Void. Nang walang paghinto, pinunit ng liwanag ang gabi at tumama patungo sa kulay abo na si Allseer at sa dalawa pang Allseer na avatar. Sa sandaling ito, naramdaman ng nakakulay-kulay na Allseer ang sakit ng pagkapunit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Kahit na ang kanyang independenteng pinagmulang kaluluwa ay nababalot sa kapangyarihang ito. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng sakit. Parang dinudurog ang bawat parte ng katawan niya. Isang malakas na pakiramdam ng krisis sa buhay at kamatayan ang pumuno sa kanyang puso. Pinigilan niya ang takot sa kanyang puso at saka nagpakawalan ng dagandong at ibinuko ang kanyang mga braso. Isang napakalaking halaga ng pinagmulang enerhiya ang kumalat mula sa kanyang katawan at naging walang katapusang enerhiya ng pagpatay. Ang enerhiya ng pagpatay na ito ay walang katapusang at sakop ang buong kalangitan. Ang dagandong ng enerhiya ng pagpatay ay sinubukang pigilan ng tunog ng dagat. Sinubukan din itong sugpuin ang kapangyarihan nitong Sundered Knight na sapat na para halos mawalan siya ng bait. Hindi lang siya, kundi ang dalawa pang Allseer avatar ay namutla at gumamit ng sarili nilang spells. Mabilis na umikot ang Allseer na may dilaw na damit. Ang kanyang katawan ay naging isang bagyo at siya ay umangkas sa langit. Biglang nagbago ang kulay ng langit at hindi mabilang na dilaw na alon ang lumitaw sa dilim, pagkatapos ay bumagsak ang Heavenly Fate Finger. Ang Allseer na may dilaw na damit ay ang nagtataglay ng batas ng makalangit na kapalaran. Sa sandaling ito, habang siya ay umuungal, ang higanting daliri ay nagdadala ng isang aura na maaaring magpayuko sa lahat ng mortal sa pagsamba habang ito ay sumisingil sa pagsikat ng araw. Gusto niyang sirain ang araw na ito. Ang kamay ng Allseer na nakasuot ng lila ay nakabuo ng isang selyo at isang lilang ambon ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang lilang ambon ay tumaas sa hangin at sumanib sa gabi. Maging ang Allseer na nakasuot ng lila ay sumanib sa gabi. Sa isang iglap, nagkaroon ng pahiwatig ng lila sa loob ng gabi, at isa-isang lumabas ang mga nakakatakot na figure. Magkaiba silang lahat, at may mga lalaki at babae sa kanila. Para silang mga galit na multo na nakulong sa impyerno. Sa sandaling lumabas sila, nagpakawala sila ng malakas na pagsirit at dagandong. Ang mga taong ito na mga taong nilamon sa Heavenly Fate Sect sa hindi mabilang na mga taon. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang kanilang mga spells, sila ay tinusok ng sikat ng araw tulad ng kadiliman ng gabi. Ang mga masasamang figure na lumabas mula sa gabing kulay ube ay lahat ay umaakyat patungo sa araw, ngunit bago ang nasusunog na araw, sila ay napunit. Para silang mga gamo-gamo na sumugod sa apoy. Ang ilan ay nagsimulang masunog habang sila ay natusok ng sikat ng araw at napunit. Ilang sandali lang ay tuluyan na silang naglaho. Ang Allseer na nakasuot ng lila ay pinilit na lumabas mula sa gabi na may baluktot na ekspresyon. Mapatla ang mukha niya at umubos siya ng subaw ng dugo. Ang kanyang mga pupil ay lumiit ng husto, at ang takot sa kanyang puso ay umabot sa isang sukdulan. Para naman sa Heavenly Fate Finger, nagdala ito ng malakas na momentum habang sinisingil nito ang araw. Gayunpaman, bago ito makalapit, natangay ito ng sikat ng araw, at nagmumula sa loob nito ang mga popong sound. Nagsimula rin itong mag-alab, at mabilis na kumalat ang apoy. Sa isang iglap lang, bumagsak ang daliri tulad ng gabi. Batas ng pinagmulan, ang pinagmulan ng lahat ng batas sa universo. Ang dilaw na nakasuot na Allseer ay may maputlang ekspresyon. Nakaramdam siya ng kirot mula sa kanyang katawan at lumabas ang dugo sa lahat ng kanyang mga butas. Umubos siya ng isang bibig ng dugo at nagpakita ng isang malungkot na ngiti. Pagkatapos ang hindi mabilang na enerhiya ng pagpatay ng Allseer na may kulay abong damit ay sumisingil sa araw na parang mabangis na mga dragon. Gayunpaman, ang sikat ng araw ay naging sanhi ng mga stand ng malamig na enerhiya ng pagpatay na isa-isang mawala. Maging ang mga hindi naglaho ay pinunit ng araw. Ang mukha ng Allseer na may kulay abo na damit ay mapatla, ngunit ang kanyang mga mata ay mabangis. Mayroon siyang independenteng kalooban at alam niya na kung hindi niya ibibigay ang lahat, maaari siyang mamatay sa ilalim ng spell na ito. Lalabas lahat. Ang kamay ng Allseer na may kulay abong damit ay bumuo ng selyo at itinuro ang kanyang katawan. Ang mga popong sound ay nanggaling sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay naging ganap na pula.
Pagkatapos ay isang sinag na liwanag ang lumipad mula sa kanyang noo. Ito ay isang pulang-pula na dugong espada. Ang dugong espadang ito ay ang ugat ng lahat ng enerhiya ng pagpatay na kanyang nilinang at ang pinagmulan ng pagpatay. Sa sandaling lumitaw ang espada ng dugo, ang mundo ay nabalot ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Itinuro ng Allseer ang kulay abo na damit, at ang dugong espada ay umaagos sa araw na parang kulog. Ang dilaw na nakadamit na Allseer ay nagpakawala rin ng dagindong, at ang kanyang mga kamay ay nakabuka habang siya ay umaakyat sa langit. Sa isang kisap mata, ang kanyang ulo ay naging hinlalaki. Ang kanyang braso ay naging hintuturo at gitnang mga daliri. Ang kanyang mga binti ay naging singsing na daliri at pinky. Pagkatapos ay naging palad ang kanyang katawan. Siya ay naging isang hindi maisip na malaking palad. Ang palad na ito ay parang Heavenly Fate Finger, mas malakas lang, at naglalaman ito ng lahat ng kapangyarihan sa loob ng Allseer na nakasuot ng dilaw. Habang ang palad na ito ay sumusugod sa araw, ibinuko nito ang kanyang kamay, at akmang hahawakan ito ng walang awa. Ang Allseer na nakasuot ng lila ay nagpunas din ng dugo sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kabaliwan. Nang lumipat siya, may kakaibang nangyari. Libo-libong anino ang lumitaw sa likuran niya. Para silang after images na naiwan niya dahil sa sobrang bilis ng takbo niya. Gayunpaman, ang bawat anino ay naiiba. Habang nakapikit ang Allseer na nakasuot ng lila, ang bawat anino ay sumanib sa kanyang katawan. Habang papalapit siya sa araw, napakasama ng aura ng Allseer na nakasuot ng lila. Desperado na silang tatlo gaya ng mga nakulong na hayop. Kung hindi nila masisira ang spell na ito na nagpapawala sa kanilang talino, wala silang pagkakataong mabuhay. Kabanata 1074. Kapangyarihan ng Supremo. Nang umatake ang tatlong Allseers, isang figure ang lumitaw sa araw. Si Wang Lin iyon. Si Wang Lin ang araw, at ang mga pagsabog ng gintong liwanag ay nagmula sa kanyang katawan. Ang dagat sa ibaba ay nagsiwalat ng Demon Spirit Land na parang lahat ng nauna sa kanila ay nakulong sa pagitan ng totoo at hindi totoo. Habang malamig na tinitingnan ni Wang Lin ang pagdating ng tatlong iyon, itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi ang isang bagay. Sundered Night. Sa sandaling ang Sundered Night ay nagmula sa bibig ni Wang Lin, isang dagandong ang umalingaw sa buong mundo at ang araw ay ganap na sumikat sa ibabaw ng karagatan. Isang puwersa na maaaring puminsala sa gabing lumabas ng walang reserbasyon. Ang walang katapusang sikat ng araw ay sweep forward na parang baliw. Ang batas ng pinagmulan ay gumalaw kasama nito at bumahas sa mundo. Ang gabing nasira ay isinilang mula sa dagat. Ang mabilis na gumagalaw na Purple Robe Allseer na may libu-libong anino na sumanib dito ay bumagsak sa Sundered Night. Ang walang katapusang sikat ng araw at matinding init ay sisira sa lahat ng nauna nito na parabang ito ang madilim na gabi. Walang mga exception. Ang hindi maisip na sakit ay nagmula sa katawan ng Allseer na nakasuot ng lila. Ang kanyang mga braso ay naging ambon ng dugo at naglaho, na sinundan ng kanyang mga binti at isang malaking bahagi ng katawan na ito. Sa isang iglap lang, ang Allseer na nakasuot ng purple ay bumagsak. Sa kanyang pagbagsak, hindi mabilang na mga anino ang lumabas sa kanyang katawan. Ang mga anino na iyon ay sumilit at sumugod kay Wang Lin sa loob ng araw. Gayunpaman, sila ay tulad ng mga snowflake sa ilalim ng araw. Natunaw silang lahat ng walang bakas. Bumagsak ang higanting palad na nabuo ng Allseer na may dilaw na damit. Kahit na ang araw ay hindi nakapasok sa palad, at naabot nito si Wang Lin sa loob ng araw. Kalmado pa rin si Wang Lin, at ngumisi siya kahit na hinawakan ng palad ang araw na bumabalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan ng palad ang araw, isang kahabag-habag na hiyaw ang nagmula sa palad. Ang apoy ng yang na maaaring sumunog sa anumang bagay ay tumawid sa palad, na naging sanhi ng panginginig nito, at ang palad ay agad na nagbagong anyo pabalik sa dilaw na damit na Allseer. Ang nakasuot na dilaw na Allseer ay mukhang niyayakap niya ang araw, ngunit sa ilang paghinga lang, siya ay nagliyab, at ang tanging natitira ay ang mga labi. Ang dugong espada na inilabas ng nakagrayrobe na Allseer ay sumugod pasulong, sinira ang lahat sa isang gawa ng desperasyon. Agad itong tumama sa sikat ng araw. Sa sandaling ito, isang napakalaking enerhiya ng pagpatay ang lumabas mula sa espada ng dugo at bumangga sa matinding init at sikat ng araw mula sa araw. Ang naka-gray na Allseer ay nagpakawala ng dagandong at ang kanyang kanang mata ay biglang bumagsak. Sa sandaling bumagsak ang kanyang kanang mata, ang kapangyarihan ng dugong espada ay tumaas ng ilang beses. Ang apoy na nakabalot sa paligid nito ay lahat ng puwersang bumalik, at maging ang sikat ng araw sa paligid nito ay nabasag. Ang impact mula sa Blood Sword ay agad na tumagos sa karamihan ng araw at 10 talampakan lang ang layo mula kay Wang Lin. Ang naka-gray na Allseer ay nagpakawala ng isa pang dagandong at pagkatapos ay ang kanyang kaliwang mata ay nabasag din. Ang espada ng dugo ay naging mas malakas at nagawang tumagos sa araw. Dumiretso ito kay Wang Lin.
Sa desperadong pag-atake ng may kulay abo na All-Seer, ang gabing nap unit ay tila hindi inaasahang muling namuo. Parang gusto nitong lumunin ng araw. Ang dugong espada ay tumagos sa araw at direktang tumusok sa dibdib ni Wang Lin. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na ito ng kanyang dibdib, sinalo ni Wang Lin ang espada gamit ang kanyang kanang kamay. Napaatras siya ng ilang hakbang at umubos siya ng subaw ng dugo. Pagkatapos ay iniangat ang kanyang ulo at nagpakita siya ng isang mabangis na ekspresyon. Matanda, muntik mo na akong patayin sa pamamagitan ng paglilinang ng Celestial Slaughter Art. Ngayon, mamatay ka para sa akin. Habang umuungal si Wang Lin, ang araw sa paligid ng kanyang katawan ay hindi inaasahang sumabog at mabilis na kumalat kasama siya bilang sentro. Ito ang pagsira sa sarili ng araw, at ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ay hindi maisip. Parang nabasag ang langit at napaatras. Nagsimulang lumakas ang dagat at gumuho ang lupa. Ang mapanirang puwersa sa mundo ay umabot sa isang nakakatakot na antas ng sumabog ang araw. Ang naka-gray robe na All-Seer ang pinakamalapit, kaya kinuha niya ang lakas ng puwersa. Siya ay nagkaroon lamang ng oras upang bumuo ng isang selyo at ilagay ang kanyang kamay sa harap niya. Nakipagsiksikan siya na parang sanggol bago siya natangay ng nakakabaliw na kapangyarihang ito. Rumble, rumble, rumble. Ang natitirang gabi na nagsisimulang magreporma ay tuluyang gumuho. Sa sandaling ito, naglaho ang langit at lupa. Ang tanging natitira ay ang kaguluhan mula sa pagbagsak ng nagliliyab na araw. Gayunpaman, sa isang sandali, nawala ang mundo. Naglaho ang dagat, naglaho ang araw, at pati ang basag na langit ay nawala. Ang lahat ay nawala ng walang bakas, at ang lumitaw sa harap nila ay ang Demon Spirit Land. Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Pula pa rin ang langit at puno ng apoy. Ang sigaw ng Vermilion Bird ay tumusok sa apoy at palapit ng palapit. Gayunpaman, ang nakakagulat na mga tingin ng lahat sa lupa ay sapat na upang ipaliwanag na ang lahat ng nangyari ay totoo. Ang All-Seer na may kulay abo na damit ay patuloy na naglaho hanggang sa siya ay isang hiwa na lamang ng kalooban. Sa isang iglap, bumalik siya sa orihinal na katawan ng All-Seer. Ang Sundered Knight ay pumatay ng 3 tao. Ang 3 taong ito ay hindi ordinaryong tao. Sila ay Master Void at 2 sa mga avatar ng All-Seer. Maging ang nakaabo na damit ay malubhang nasugatan, at isang piraso na lamang ng kanyang kalooban ang natitira. Nanginginig si Ling Tianhao. Dati, si Wang Lin lang ang kinatatakutan niya. Kahit na ang dambuhalang palad na iyon ay nagdala sa kanya ng kaunting takot, hindi ito nag-iwan sa kanya ng takot na tulad niya ngayon. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang spell ni Wang Lin. Siya. Ano ang kanyang cultivation level? Ang ganitong uri ng spell ay hindi naririnig. Ang mukha ng All-Seer ay namutla, at siya ay umubo ng isang bibig ng dugo. Napaatras siya ng ilang hakbang at iniangat ang ulo niya para tingnan si Wang Lin. Sa kanyang 3 avatar, 2 ang nawasak, at ang isa na nakasuot ng kulay abo ay isang hiwa na lamang ng kalooban. Ito ay isang pambihirang dagok na hindi niya naranasan sa hindi mabilang na mga taon, at ngayon ay nasugatan din siya. Gayunpaman, ang mga pinsala sa kanyang katawan at pinagmulang kaluluwa ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kanyang mga kalkulasyon. Ilang beses na siyang nagkamali kay Wang Lin, at ito ay isang matinding dagok sa kanyang kumpiyansa. Walang nakapansin, pero nanginginig ang katawan niya. Nanginginig dahil sa spell na iyon. Agad na nakita ng All-Seer na ito ang batas ng pinagmulan, ang pinagmulan ng lahat ng batas. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makabisado ng isang cultivator, at ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Sira niya ang 3 avatar ko. Wang Lin, ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko ay ang pagtanggap sa iyo bilang aking disipulo at pagbibigay sa iyo ng pagkakataong umalis sa planetang Suzaku. Ang All-Seer ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Huminga siya ng malalim bago niya pinigilan ang pagkabigla sa kanyang isipan at pilit na kinalma ang sarili. Hindi lang siya. Si Situnan, Big Head, Master Halloween, at lahat ng iba ay natigilan din. Bahagyang nabawasan ang pagkagulat ni Master Halloween dahil naranasan niya ang Sundered Knight noon. Namanhid ang kanyang anit at namumuo ang takot sa kanyang puso. Maging sina Wang Wei at Hu Huan ay napabuntong hininga. Nagkatinginan sila at kitang-kita nila ang gulat at takot sa mga mata ng isa't isa. Ngayon lang din sila hinayla sa ilusyong iyon, para lang silang inilagay sa hiwalay na espasyo. Nakatingin lang sila pero hindi tumulong. Hindi man lang sila ang pinaka-nabigla dito. Si Ancient Devil Tajia iyon, na umaakyat sa langit gamit ang kanyang talent, at ang Flower Imperial Concubine. Ang Flower Imperial Concubine ay tumingin kay Wang Lin na may mga mata na puno ng alaala at takot. Ang nakapagpaalala sa kanya ay kung paano sinabi ng kanyang asawa na ililigtas siya ng isang nagngangalang Wang. Ang nakadama sa kanya ng takot ay ang Law of Origin spell na ipinakita ni Wang Lin. Walang nakakaunawa sa batas ng pinagmulan kaysa sa kanya. Noon, halos mamatay si Celestial Emperor Qinglin sa batas ng pinagmulan. Sa nakatatak na kaharian,
tinawag itong batas ng pinagmulan, ngunit sa labas, tinawag itong batas ng ganap na simula. Nayanig sa unang pagkakataon ng kalmadong isipan ni Ancient Devil Tajia. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan sa loob ng spell na iyon. Bagaman ito ay mahina pa, kapag ito ay lumaki, ito ay magiging isang bagay kahit na siya ay kailangang umatras sa takot. Ito ang kapangyarihan ng Supremo. Nakalok ang tingin ni Tajia kay Wang Lin, at lumiit ang kanyang mga pupil. Naramdaman niya na ang taong ito ang huling trick na inihanda ni Qinglin para sa kanyang paggising. Sa punong tanggapan ng Cultivation Alliance, kung saan nakalagay ang mga life token ng mahahalagang tao, isa sa 3 Purple Jade token sa tuktok na istant ang nabasag sa sandaling nawala ang Sundered Knight ni Wang Lin. Gayun din, sa sandaling ito, umalingaw ang tunog ng isang kampana sa punong tanggapan ng Cultivation Alliance. Ang isang bahagi ng mga cultivator sa loob ng punong tanggapan ay tumingala kung saan nakaimbak ang mga life token. Mula nang magsimula ang digmaan sa All Heaven, ang mga tao ay namamatay araw-araw, ngunit hindi sila sapat na mahalaga upang maimbak ang kanilang mga token sa buhay sa punong tanggapan. Ilang beses palang tumulog ang kampana na hudyat ng pagkamatay ng isang tao. Hindi hihigit sa 5 beses na magkasunod. Sa pagmamataas ng Cultivation Alliance, wala silang pakialam sa moral. Maglulunsad sila ng malawakang labanan sa paghihiganti. Ang sinumang maglakas loob na pumatay ng isang mahalagang miyembro ng Cultivational Alliance ay magiging kalaban ng buong alliance. Ang kampana ay umalingaw ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Nang tumunog ang kampana ng 5 beses, isa pang bahagi ng mga tao sa punong tanggapan ang tumingala sa kung saan nakaimbak ang mga life token. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng lahat ng mga taong iyon ay nagbago habang ang kampana ay hindi huminto at nagpatuloy. 6 na beses, 7 beses. Hanggang sa tumunog ito ng 8 beses. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga cultivator sa loob ng punong tanggapan ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa kung saan nakaimbak ang mga token ng mga makapangyarihang cultivator. Dong! Nang tumunog ang kampana sa 9 na pagkakataon, naging sanhi ito ng paghingal ng lahat at pagkatapos ay napuno ng takot. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo pa rin sa loob ng sikretong silid ay nagtaas ng kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumundag na parang bagyo sa punong tanggapan. Sa sandaling ito, nakarating siya sa kung saan nakalagay ang mga life token, at tiningnan niya ang token ni Master Void bago nagpakawala ng isang nanginginig na dagandong sa langit. Kabanata 1075. Pagsasama-sama ng tunay na espiritu. Ang buong alyansa ng paglilinang ay tila nanginginig sa dagandong na ito. Isang tao lamang ang mahinahong dumating sa labas ng punong tanggapan ng Cultivation Alliance. Malamig siyang tumitig sa unahan kasama ang pulang ilaw na kumakatawan sa J-Realm na kumikislap sa kanyang kanang mata habang naglalakad siya papasok. Sa sandaling nawala ang Sundered Knight at muling lumitaw si Wang Lin sa Demon Spirit Land, ang walang katapusang kaguluhan sa 18 layer ng kanyang 18 Hell Celestial Silang Stamp ay nabutas ng hindi maisip na kapangyarihan, at 3 kaluluwa ang lumitaw sa loob. Ang kaluluwa ni Master Void sa panahon ng kanyang unang Heaven's Blight, ang Purple Robed All-Seer Avatar, at ang Yellow Robed All-Seer Avatar. Ang dalawang avatar ay hindi inaasahang nagsimulang magsama sa 18 na layer. Ang mukha ni Wang Lin ay mapotla, ngunit siya ay nakatayo ng tuwid. Sa sandaling ito, walang sinumang naroroon ang nang-ahas na maliitin siya, maging sino man sila. Ang pagpatay sa 3 tao at naging sanhi ng ika-4 na tao na maging isang hiwan ng kalooban ay hindi isang bagay na magagawa ng isang ordinaryong tao. Ang maputlang mukha ni Wang Lin ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon habang malamig niyang tinitingnan ng All-Seer at ang kanyang mga avatar. Ang dugong espada ay nakaipit pa rin sa kanyang dibdib, nakakulong sa loob ng kanyang laman. Lumabas ang dugo mula sa sugat at tinina ng pula ang kanyang damit. Ang 3 magagaling na avatar ng All-Seer ay desperado, ngunit si Wang Lin ay desperado din. Kung hindi siya, namatay na siya. Kahit na ang Sundered Knight ay hindi kumonsumo ng pinagmulang enerhiya kapag ginamit ito sa madaling araw, ang mga kalaban na kinakaharap ni Wang Lin ay masyadong malakas. Bagamat hindi siya gumamit ng pinagmulang enerhiya, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay hamina ng husto. Sa sandaling ito, ang aura sa mga salita ni Wang Lin ay sapat na kahanga-hanga upang maging sanhi ng pagkatahimik ng All-Seer. Tahimik ang paligid, ngunit sa sandaling ito ay mas naging matindi ang sigaw ng Vermilion Bird sa itaas. Habang papalapit ang iyak ng Vermilion Bird, ang tato ng Vermilion Bird ni Wang Lin ay nanginginig ng husto. Direkta itong lumipad palabas sa katawan ni Wang Lin sa labas ng kanyang kontrol. Itinaas ng puting Vermilion Bird ang mapagmataas nitong ulo at nagpakawala ng Vermilion Bird na sumigaw sa langit. Nagsalubong ang dalawang sigaw, at may bakas ng kagalakan sa sigaw mula sa puting Vermilion Bird ni Wang Lin. Ang puting Vermilion Bird ay umikot kay Wang Lin at patuloy na umiiyak. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mas matinding dagat ng apoy sa ibabaw ng Demon Spirit Land at pinalitan ng mundo.
Habang umaalingaw ang iyak ng Vermilion Bird, lumabas ang isang higanting ulo ng Vermilion Bird mula sa dagat ng apoy. Napakalaki ng ulo na halos sakupin nito ang buong kalangitan. Ang apoy mula sa katawan nito ay tila gustong matuyo ang buong lupa. Sa sandaling lumitaw ang ulo ng Vermilion Bird, isang hindi maisip na presyon ang bumaba. Nagising si Master Hollowwind at sila mula sa kanilang pagkabigla at hingal na hingal. Nanlaki ang mga mata ni Sito Nan. Maging ang mga pupil ni Ling Tianhao ay lumiit nang itinaas niya ang kanyang ulo. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ng All-Seer at may bahid ng pait sa loob nito. Ang matalim na titig ng Vermilion Bird ay tumama sa lupa hanggang sa maramdaman nito si Wang Lin at muli itong umiyak. Ang malaking Vermilion Bird ay sumisingil mula sa apoy. Sa paglabas ng katawan nito, mabilis na lumiit ang apoy sa paligid. Sa isang iglap lang, ang tunay na espiritu ng Vermilion Bird ay lumabas sa dagat ng apoy. Ang dagat ng apoy ay naging mga balahibo sa katawan nito, at ang natitirang apoy ay naging buntot nito. Pagkatapos lamang nitong sumigaw at may hayag ang buong katawan nito, napagtanto ng lahat na ang malawak na dagat ng apoy na ito ay bahagi ng katawan ng Vermilion Bird. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga taong humihinga. Ang higanteng Vermilion Bird ay direktang nakasingil kay Wang Lin. Kumunat ang noo niya, ngunit may lumiwanag sa kanyang isipan. Ang paliwanag na ito ay nagmula sa pamilyar na pakiramdam na nakuha niya mula sa kanyang Vermilion Bird tattoo. Sa isang iglap, sumara ang higanteng Vermilion Bird. Papasok na sana ito sa pagitan ng kanyang mga kilay, ngunit biglang nagbago ang isip nito. Ang tunay na espiritu ng Vermilion Bird ay naging dagat ng apoy at lumundag sa sugat sa dibdib ni Wang Lin. Sa sandaling ito, isang dagat ng apoy ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin, at ang kanyang katawan ay lumutang sa hangin dahil sa isang misteryosong kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay nagbigay ng napakalaking apoy at ang kanyang puting Vermilion Bird ay bumalik sa kanyang katawan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang pulang-pulang suit ng baluti sa katawan ni Wang Lin. Ang pulang-pulang baluti na ito ay napakaganda at may mga inukit na puting Vermilion Bird. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay mukhang sobrang nakakasilaw sa mga mata ng mga tao. Maging ang dugong espada sa kanyang dibdib ay unti-unting lumiit, at nanatili ito sa loob ng katawan ni Wang Lin. Mula sa labas, wala ni isang bakas nito na naiwan. Ang kanyang maputi at umaagos na buhok ay tila pumupuri sa kanyang pulang baluti, at ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng isang pahiwatig ng talas. Kahit ngayon, hindi siya sigurado sa nangyari. Gayunpaman, ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ng apoy ay nagparamdam kay Wang Lin ng isang hiwa ng Nirvana Cleanser Cultivation. Para bang kaya niyang kontrolin ang lahat ng apoy sa mundo sa isang pag-iisip. Tulad ng sinaunang Thunder Dragon, may kapangyarihan siyang utusan ng lahat ng apoy sa mundo. Sa kalangitan, daan-daang tao ang lumitaw sa likod ng Vermilion Bird. Ang anim na nasa harapan lahat ay nagbigay ng malakas na pressure. Lahat sila ay may puting buhok at naglabas ng mga aura na nakakasira ng lupa. Nirvana Shatterer. Sa likod nilang anim, lahat ng miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect ay naglabas ng malalakas na aura ng apoy. Nang lumitaw sila, lahat ng kanilang mga tingin ay nakalock kay Wang Lin. Nang makita ng anim na matatanda si Wang Lin, baka sa kanilang mga mukha ang pananibik at pagkagulat. Ang ikinatuwa nila ay pumunta sila dito para protektahan ng taong nagising. Ngayong nakita nilang ligtas na si Wang Lin, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay bagamat nasa labas sila, sa sandaling lumitaw ang batas ng pinagmulan, nahila rin sila sa ilusyon ng Sundered Knight. Matapos maranasan ng gayong nakakatakot na spell, paanong hindi sila magugulat? May bakas din ng pangamba sa gulat na iyon. Kung ganito sila, hindi na kailangang banggitin ng daan-daang miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect. Lahat sila ay tumingin kay Wang Lin na may panatisismo sa kanilang mga mata. Kung walang aksidente, ang taong ito ang susunod nilang Divine Emperor. Ang isa sa anim na elder na may 7 Vermilion Birds na nakaberde sa kanyang damit ay agad na sumigaw, protektahan ang taong nagising. Pagkatapos niyang sumigaw, dumating kaagad ang anim na matatanda sa tabi ni Wang Lin. Ang natitirang mga disipulo ng Vermilion Bird Divine Sect ay kumalat at tumingin sa lahat na may layuning pumatay. Kabanata 1076. Nagsimula ang mapagpasyahang labanan. Ang puting Vermilion Bird na tattoo sa Crimson Armor at ang kanyang puting buhok ay nagbigay kay Wang Lin ng kakaibang ugali. Bagamat sama-sama siya sa tunay na espiritu ng Vermilion Bird at puno ng malakas na enerhiyang pinagmula ng apoy, hindi niya maitago ang kanyang maputlang mukha. Napakalakas ng Sundered Knight, ngunit kaunti lang ang pagkakaintindi niya sa batas ng pinagmulan. Ang paggamit nito sa pamamagitan ng puwersa ay nagdulot sa kanya ng ilang malubhang kahihinatnan. Ang epekto ng spell na ito ay hindi pa nagagawa dahil sa paglitaw ng batas ng pinagmulan, ang tunay na espiritu ng Vermilion Bird, ang pangalawang paggising ni Wang Lin, at ang kanyang desperasyon. Ang lahat ng ito ay naging sanhi ng pag-abot nito sa tuktok.
Ito ay isang bagay na hindi niya magagawa sa pangalawang pagkakataon, at kahit na nagawa niya, hindi ito magiging kasing lakas. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay mahina pa rin, at naroon pa rin ang dugong espada mula sa desperado na pag-atake ng All-Seer na may kulay abong damit. Bagamat wala na ang bahagi ng espada na nasa labas ng kanyang katawan, ang talam ay nasa kanyang katawan pa rin at tumagos sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Kahit na huminga siya, ang matinding sakit ay magmumula sa kanyang dibdib, na mas lalong namutla ang mukha ni Wang Lin. Kung hindi dahil sa katotohanang si Wang Lin ay may katawan ng isang sinaunang Diyos, na lubhang nababanat, ang malubhang pinsalang ito ay pumatay sa kanya. Gayunpaman, kahit na may katawan ng isang 5-star na sinaunang Diyos, ang sakit ay hindi hamupa. Ang dugong espada sa kanyang katawan ay naglalaman ng malamig na enerhiya ng pagpatay. Ang enerhiya ng pagpatay na ito ay hindi simple. Ito ang ugat ng lahat ng mga spells ng All-Seer na may kulay abong damit. Ang matinding sakit ay hindi nagpatamba kay Wang Lin. Sa halip, nagdikit ang ngipin niya at hindi man lang nagpakawala ng ungol. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga tao ng Vermilion Bird Divine Sect at damapo sa All-Seer at Ancient Devil Tajia. Ang enerhiyang pinagmula ng apoy sa kanyang katawan ay karaniwang hindi nagpapahintulot sa kanya na makaramdam ng lamig. Ngunit dahil sa kanyang mahinang pinagmulang kaluluwa, pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang mundo ng nyebe at ang kanyang katawan ay nababalot ng yelo. Ang matandang lalaki na sumigaw bago ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Kami ang taliban ng Vermilion Bird Divine Sect na ipinadala para hanapin ka. Halos buong Vermilion Bird Divine Sect ay ipinadala na para matiyak ang iyong kaligtasan. Vermilion Bird Divine Sect. Tumingin si Wang Lin sa matanda at tumango. Sa simpleng aksyon lang na ito ay sumiklab ang sakit sa kanyang dibdib, ngunit tiniis niya ito. Hindi alintana kung bakit dumating ang Vermilion Bird Divine Sect, maaalala ni Wang Lin ang kanilang tulong. Gayunpaman, kahit na napapalibutan siya ng mga miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect, hindi siya nakakaramdam ng anumang seguridad. Sa hindi kalayuan, ang tingin ni Ancient Devil Tajia ay tumama sa kanila, at ang kanyang tingin ay lubhang kakaiba. Ang Flower Imperial Concubine, si Tunan, Wang Wei, Hu Huan, at ang iba pa ay lumipat lahat patungo sa Vermilion Bird Divine Sect. Gumawa sila ng malinaw na linya sa pagitan nila at ng All-Seer at Ancient Devil Tajia. Halos dumating na ang mga dapat dumating. Dinilaan ni Tajia ang kanyang mga labi. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Wang Lin na napapaligiran ng lahat. Kailangan niyang patayin ang taong ito. Kanina, walang pakialam ang sinaunang Diablo kay Wang Lin. Kahit ang royal bloodline ni Wang Lin ay hindi maihahambing sa pamana ng sinaunang orden na pinaplano niyang makuha. Gayunpaman, ang mga nakakagulat na pagbabagong pinagdaanan ni Wang Lin at ang spell na iyon ay kinagulat pa niya ay nagbigay pansin siya kay Wang Lin. Bilang karagdagan, mayroon siyang malabong pakiramdam na ang pagpunta ni Wang Lin dito ay bahagi ng plano ni Qing Lin. Bilang resulta, maliban kung pinatay ni Tajia ang taong ito, magkakaroon siya ng hindi mapakali na pakiramdam. Napaka-misteryoso ng pakiramdam na ito, ngunit malinaw na naramdaman ito ni Tajia. Ang Wang Lin na ito ay paulit-ulit na sinira ang aking mga plano at naging isang variable sa Celestial Emperor Cave. Kapag namatay siya, mawawala ang variable at mawawala ng silbi ang lahat ng plano ni Qing Lin. Unti-unting umalangaw ang boses ng All-Seer. Dahil dito, lalo pang naging determinado si Tajia. Isang dagandong na may uhaw sa dugo ng ngiti ang pinakawalan ni Tajia at lumabas. Ang bagay na parang tao ay gumalaw din kasama ng sinaunang demonyo. Ang mga kamay ng All-Seer ay bumuo ng isang selyo at ang kanyang natitirang 5 avatar ay sinisingil sa lahat. Kung tungkol sa kanyang sarili, ikinaway niya ang kanyang kamay at ang kanyang mga damit ay gumagalaw ng walang hangin. Ang mga kulay na itim at puti ay humiwalay sa kanyang katawan at bumaril sa langit. Ang itim at puti na mga kulay ay nakasabit sa kalangitan upang bumuo ng kakaibang kaguluhan. Pagkatapos ang kaliwang kamay ng All-Seer ay bumuo ng isang selyo at siya ay naupo, pumikit, at nagsimulang bamulong. Napakahina ng boses niya at mahirap marinig ng malinaw. Sa kanyang pag-ungol, isang sinaunang kawalan ng tila lumabas mula sa kaguluhan. Parang may bumubulong, at imposibleng marinig ng malinaw. Gayunpaman, nang marinig ito ng lahat, nakaramdam sila ng takot, na parabang nakilala nila ang kanilang likas na kaaway. Ang pressure na nagmula sa langit ay naging sanhi ng malakas na pag-ungol ng lupa. Sa isang kisap mata, umabot sa hangganan ang pagyanig ng lupa at umalangaw ang mga dumadagandong na dagandong. Ang hindi mabilang na mga bitik ay biglang lumitaw, at habang ang mga bitik ay kumalat, nagsimula silang kumonekta sa isa't isa. Sa halos isang iglap, ang lupa sa loob ng 50 kilometro ay nabasag at umangat sa langit na parang isang higanteng haligi patungo sa itim at puting kaguluhan sa himpapawid. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Nanginginig pa rin ang lupa, at ang lugar ay napapaligiran ng itim at puting fog, kaya hindi ito napasok ng paningin at divine sense.
Ang sinaunang Devil Tajia ay kumilos ng napakabilis at dumating sa isang iglap. Naging seryoso ang 6 na Nirvana Shatterer Elder ng Vermilion Bird Divine Sect at mabilis na nagmadaling lumabas. Ang kanilang mga kamay ay bumuo ng mga selyo at isang dagat ng apoy ang lumitaw at tumangay pasulong. Ngumisi si Tajia at iwinagayway ang talam sa kanyang kamay. Ang enerhiya ng talam ay bumaril pasulong at itinulak pabalik ang dagat ng apoy. Habang itinutulak pabalik, ang dagat ng apoy ay nahati sa kalahati. Nagsara din ang mga avatar ng All-Seer. Sina Wang Wei at Hu Huan ay nagdikit ang kanilang mga ngipin at lumabas. Ang Flower Imperial Concubine ay nagpakawalan ng hininga at humarap sa kanila. Kasabay nito, ang halos 100 Vermilion Bird Divine Sect na disipulo ay hindi nangangailangan ng mga order. Umupo silang lahat sa lotus position. Pagkatapos ang kanilang mga kamay ay bumuo ng isang selyo, at sa isang iglap, lahat ng kanilang pinagmulang kaluluwa ay lumipad palabas. Sa sandaling lumitaw ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa, isang matinding init ang lumitaw. Ang ikinagulat ni Big Head at sa lahat ay sa sandaling lumitaw ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa, lahat sila ay nagsimulang magsama. Dapat sabihin na ang pinagmulang kaluluwa ay ang asensya ng paglilinang ng isang tao. Dahil sa mga pagkakaiba sa mga domain, imposibleng mag-fuse, at kung may fusion, ito ay lumalamon. Maliban kung ang isa ay may kayamanan na lumalaban sa langit, ang dalawang pinagmulang kaluluwa ay hindi magkakasamang mabuhay. Ngunit ang halos 100 pinagmulang kaluluwang ito ay mabilis na nagsanib sa kanilang harapan at naging isang higanting apoy na may taas na daan-daang talampakan. Nagpakawala ng dagandong ang higanti at sinugod si Ancient Devil Tajia. Nang makita ito ni Wang Lin, lumiit ang kanyang mga pupil. Isang pahiwatig ng pag-uusisa sa Vermilion Bird Divine Sect ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang 6 na dakilang Nirvana Shatterer Cultivator at ang higanting apoy na nabuo ng pinagmulang kaluluwa ng halos 100 Vermilion Bird Divine Sect na disipulo ay lumaban sa Ancient Devil Tajia. Sina Wang Wei, Hu Huan, at ang Flower Imperial Concubine ay lumaban sa 5 avatar ng All-Seer. Sa gilid, si Master Hollowwind, si Situnan, na pilit na pinipigilan ng kanyang lason, si Big Head, at ang iba pa ay gumamit ng mga spells para tumulong. Sa isang iglap, naging matindi ang labanan. Hindi lang kailangang labanan ng Flower Imperial Concubine ang avatar ng All-Seer, kailangan din niyang harapin ang bagay na iyon na parang tao. Ang lupa sa loob ng 50 kilometro ay dumagundong ng malakas at ang iba't ibang spells ay kumikislap sa buong lupain. Umupo si Wang Lin sa lotus position sa lupa. Siya ay malubhang nasugatan, at ang patuloy na pananakit ay nagmumula sa kanyang dibdib, na nagpaputi ng kanyang mukha. Gayunpaman, sa patuloy na labanan, hindi siya nakapagpagaling at maaari lamang kumain ng malalaking halaga ng mga pildores upang sugpuin ang mga pinsala sa pamamagitan ng puwersa. Sa di kalayuan, ang All-Seer, na nakaupo rin, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tinitigan si Wang Lin. Itinaas niya ang kamay at tinuro ang langit. Isang dagandong ang biglang lumabas mula sa itim at puting kaguluhan. Habang patuloy ang dagandong, lumabas ang isang taong walang ulo. Ang taong walang ulo ay may malakas na katawan at may hawak na pulang sibat sa kanyang kanang kamay. Naglabas ang buong katawan niya ng mabangis na aura. Sa sandaling lumitaw siya, ang makapal, itim na ambon ay nagmula sa kanyang katawan at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuo ang isang suit ng itim na baluti. Ang taong walang ulo ay tahimik na sumulong kay Wang Lin. Medyo malapit sila sa isa't isa, kaya napapikit ang walang ulo. Ang taong walang ulo ay parang bugzo ng itim na hangin habang tinutusok niya ang kanyang sibat kay Wang Lin. Si Wang Lin ay parang arrow sa dulo ng paglipad nito ngayon, ngunit hindi pa rin ito madaling patayin siya. Sa sandali ng panganib, nanlamig ang mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang kanang mata ay nagniningning ng asul at ang Azure Light na kalasag ay lumitaw sa kanyang harapan. Nagkaroon ng putok ng bumangga ang pulang sibat sa Azure Light Shield. May mga bitik na sa shield, at bagamat hindi na ito pumutok, napaatras ito ng ilang pulgada. Napaatras ng 3 hakbang ang taong walang ulo. Ang itim na baluti sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag at muli siyang sumulpot. Nang hihiram sa sandaling umatras ang taong walang ulo, ibinuko ni Wang Lin ang kanyang bibig upang iluwa ang isang bagay. Ito ay ang 18 Hell Celestial Silang Stamp. Walang pag-aalinlangan, inabot ng kanang kamay ni Wang Lin ang kawalan at isang kristal na liwanag ang lumitaw sa kanyang palad. Walang awa niyang inihagis ang kristal na liwanag pasulong, at habang kumikinang ito sa harap ni Wang Lin, sumigaw siya, Magic Arsenal. Pagkatapos niyang magsalita, ang liwanag na kristal ay nagniningning ng maliwanag at ang malungkot na iyak ay biglang nagmula sa mga kaluluwang hindi makapasok sa reincarnation cycle. Nagmadali silang lumabas mula sa 18 Hell Celestial Silang Stamp at sa mga butik ng liwanag. Ang mga butik ng liwanag ay nagkaroon ng lakas, at isang pagsabog ng yin energy ang kumalat. Ang nakakatakot ay ang kaluluwa ni Master Void ay lumabas mula sa 18 na layer ng impyerno.
Namumula ang kanyang mga mata at nagpakawala siya ng malahayop na dagandong habang sinisingil niya ang taong walang ulo. Kabanata 1077. Labanan sa pagitan ng guro at disipolo. Sa tuwing gagamit si Wang Lin ng Magic Arsenal, lubos niyang hinahangaan si Bai Fan dahil sa kakayahang lumikha ng gayong spell na nakulong ang mga kaluluwa ng mga pinatay mo para sa sarili mong paggamit, kaya hindi sila nakapasok sa incarnation cycle o nawala sa mundo. Nilabanan na ng spell na ito ang langit at halos tumapak sa hangganan ng pagpapalit ng langit sa akto ng pagpasa ng paghatol. Sa sandaling ito, sumibol ang kaluluwa ni Master Void, at ito ay natatakpan ng layuning pumatay. Maging ang taong walang ulo ay namutla kumpara sa layunin ng pagpatay mula kay Master Void. Namatay siya ng may matinding sama ng loob, at siya ay isang peak Nirvana Shatterer Cultivator na dumaan sa kanyang unang Heaven's Blight. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay lubhang nakakabigla. Pagkatapos niyang kumawala, nagsimula siyang makipaglaban sa taong walang ulo. Hindi na rin mabilang ang mga kaluluwang tumulong, kaya agad nitong binaliktad ang sitwasyon. Gayunpaman, nagbayad din si Wang Lin ng mabigat na presyo. Ginamit ng spell ni Celestial Emperor Bai Fan ang kaunting natitirang Celestial Origin Energy na iniwan ni Wang Lin. Kung hindi para sa pinanggalingan na kaluluwa ni Esteemed Xuan Bao na magbigay ng higit pang celestial na pinagmulang enerhiya, si Wang Lin ay matagal nang naubos. Kahit na may pinanggalingan na kaluluwa ni Esteemed Xuan Bao, nauubusan na si Wang Lin ng celestial na pinagmulang enerhiya upang patuloy na gamitin ang mga spell na ito. Kung hindi na siya makakahanap ng higit pang mga Celestial Origin Souls, kapag naubusan na siya, hindi na niya magagamit ang mga spell ni Bai Fan. Maaari niyang gamitin ang Call the Wind, ngunit mas mahina ito kaysa sa Celestial Origin Energy. Sa di kalayuan, nakasimangot ang All-Seer. Hindi niya akalain na magkakaroon pa rin si Wang Lin ng alas hanggang ngayon. Ang mga mata ng All-Seer ay naging malamig at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang selyo, pagkatapos ay itinuro niya ang kalangitan. Sa pagkakataong ito, lalong umikot ang itim at puti na kaguluhan at biglang lumitaw na parang kidlat ang ulo ng isang higanting sawa. Ang sawa na ito ay may sungay at ang kaliskis nito ay itim. May ilang matingkad din na tattoo dito, na lalong nagmukhang mabangis. Sa sandaling ito, ang malamig na mga mata nito ay tumingin kay Wang Lin at direktang sinugod siya. Ito ay hindi lamang ang sawa na singilin out. May kasama pang iba. Ito ay isang kalahating bulok na itim na kilin, at pagkatapos na lumitaw, naglabas ito ng nabubulok na amoy. Ang mga mata nito ay nagpakawala ng itim na kinang habang umaatungal ito kay Wang Lin. Pagkatapos ng itim na kilin, lumabas ang 5 pang walang ulo. Para bang may mga walang katapusang nilalang na naninirahan sa loob ng kaguluhang ito. Ang 5 taong walang ulo ay sumunod na malapit pagkatapos ng kilin. Inikat nila si Master Void at nagsimulang umatake. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Gusto niyang ipatawag ang All-Seer Avatar na nasa loob ng 18 layer ng impyerno. Gayunpaman, isang ideya ang lumitaw sa kanyang isip habang siya ay nakatitig sa All-Seer at Nishan. Ang dahilan kung bakit ang All-Seer ay unti-unting nagpapatawag ng mga hayop upang salakayin siya ay malamang na ipatawag sa kanya ang 2 All-Seer Avatar. Walang pakialam si Wang Lin kung tama o mali ang kanyang hula. Nakaramdam lang siya ng hindi komportable na ipatawag ang mga kaluluwa ng mga avatar ng All-Seer bago ang tunay na katawan ng All-Seer. Sa paggalaw ng itim na sawa na parang kidlat at pagsara ng malansang amoy, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Pagkatapos ang baluti sa kanyang katawan ay naglabas ng maliwanag na ningning at ang puting vermilion bird ay lumipad palabas. Sumugod ito patungo sa sawa, at nagsimulang umalangaw ang mga dagandong ng sawa at ang sigaw ng vermilion bird. Nagliwanag ang mga mata ng All-Seer at nagpakita siya ng isang ngiti. Ang hinihintay niya bukod sa 2 avatar ay itong vermilion bird. Sa sandaling lumitaw ang vermilion bird, ang All-Seer ay tumayo at humakbang pasulong. Sa isang hakbang, nilapitan niya si Wang Lin. Hindi niya pinansin si Wang Lin at walang awang inabot ang puting vermilion bird. Ang aking Heavenly Fate Force Spirit ay kulang lamang sa vermilion bird spirit. Kung makukuha ko ito ngayon, ito ay magiging isang masayang okasyon. Nagpakawala ang puting vermilion bird ng suit at isang napakalaking apoy ang sumabog mula sa katawan nito. Gayunpaman, ang malaking kamay ng All-Seer ay tumusok sa apoy at inabot ang puting vermilion bird. Naiwasan ng sawa ang vermilion bird at kinasuhan si Wang Lin. Ibinuka ng sawa ang bibig upang lamunin si Wang Lin. Sa kritikal na sandaling ito, bagamat mapatla ang mukha ni Wang Lin, walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Isang puyaw ng tubig ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang kanyang mahinang pinagmulang kaluluwa ay lumipad palabas. Sa sandaling lumipad ang sinaunang kaluluwang pinanggalingan ng kulog na dragon, ito ay nagpakawala ng dagandong. Dagandong. Ang dagandong na ito ay nagdulot ng kahinaan ng pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin, ngunit ang sawa na lumalapit sa kanya ay nagpakawala ng malungkot na hiyaw. Hindi mabilang nakidlat ang naka-arko sa katawan nito, at puno ng takot ang mga mata nito. Huminto ito sa paglamon at utters na.
Sa sandaling ito, nagsimulang umikot ang kaguluhang nakapalibot sa 50 kilometrong lugar na ito, at ang tunog ng dumadagandong na kulog ay nagmula sa labas. Maging ang All-Seer ay nabigla dito. Habang umaalingaw ang mga dumadagandong na dagandong, ang kulog ay tumagos sa kaguluhan at direktang sumugod sa sawa. Ito ay hindi lamang isang kulog, ngunit hindi mabilang na kulog, at pinalibutan nila ang sawa. Kahit na ang All-Seer ay napapaligiran ng kulog. Habang dumadagandong ang kulog, ang sawa ay nagpakawalan ng isang kahabag-habag na sigaw at ang katawan nito ay bumagsak. Ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ng All-Seer. Hindi niya akalain na mayroon pang spell na ganito si Wang Lin. Hindi tumigil ang kanang kamay niya at hinawakan ang puting vermilion bird. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang kamay ay tumaas at walang awa na hinampas si Wang Lin. Walang makakapagligtas sa iyo. Ang 6 na elder mula sa Vermilion Bird Divine Sect ay umungal lahat at gustong tumulong, ngunit masyadong malakas ang Ancient Devil Tajia. Kulang na ang 6 sa kanila, at kahit ang higanting apoy ay natatalo pa rin sila. 3 sa mga matatanda ang umubo ng dugo at mukhang madilim. Halatang malubhang nasugatan sila. Hindi sila malayo, ngunit napakahirap para sa kanila na iligtas si Wang Lin. Ang palad na ito ay ang pagkilos ng pagpatay ng All-Seer. Sa sandaling ito ay bumagsak, ang mata ni Wang Lin ay kumislap ng asul at ang Azurite na kalasag ay lumitaw. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan nito ang palad, nahati ito sa dalawa at bumalik sa kanang mata ni Wang Lin. Nang hihiram sa sandaling binili siya ng Azurite Shield, inabot ng kanang kamay ni Wang Lin ang kawalan. Sa sandaling ito, hindi na niya kayang pangalagaan ang kanyang mga sugat. Isang crack ang lumitaw sa harap niya at lumitaw ang God-slaying spear. Walang awa niyang ibinato ito sa palad ng All-Seer. Sa isang putok, ang God-slaying spear ay nawala sa mga tuldok ng liwanag. Hindi dahil ang God-slaying spear ay masyadong mahina, ngunit si Wang Lin ay maaari lamang magpatawag ng isang ilusyon. Dagdag pa sa katotohanan na siya ay malubhang nasugatan at hindi maipakita ang buong kapangyarihan nito, agad itong naglaho sa harap ng palad ng All-Seer. Ang kanang kamay ng All-Seer ay nakaramdam ng manhid, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay naging mas malakas. Hanggang ngayon ay napagtanto niya sa wakas kung gaano kahirap patayin si Wang Lin. Gayunpaman, sa ngayon ay determinado siyang patayin ang batang ito. Bagamat nawala na ang God-slaying spear, binili rin ito si Wang Lin ng mahalagang oras. Lumitaw ang kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin habang umuungal, kung gusto mo akong patayin, dapat mong bayaran ng halaga. Habang umuungal siya, lumitaw ang ikatlong mata sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin at biglang bumukas patungo sa All-Seer. Sinimulan ng dating guro at disipulo ang kanilang ikalawang labanan mula noong panahong iyon sa planetang Tianyun. Ang isa ay gustong pumatay, habang ang isa naman ay gustong magpumiglas para mabuhay. Sila ay tulad ng tubig at apoy. Hindi sila makapaghalo. Sa sandaling magbukas ang ikatlong mata, isang pulang ilaw ang kumislap at ang maliit na natitirang pinanggalingan ay bumaril. Binalot ng pulang ilaw ang palad ng All-Seer at pinalibutan din ang All-Seer. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng All-Seer ay hindi napigil ang manginig, at sumigaw siya, pinagmulan. Mabilis na nawala ang kanyang katawan sa pinanggalingan. Sa likuran niya, libu-libong All-Seers ang lumitaw. Tila nahihirapan sila at naglalabas ng galit na mga dagandong. Parang may kung anong balanseng nasira ng pinanggalingan. Sa sandaling ang katawan ng All-Seer ay napilitang huminto, isa sa 6 na elder ng Vermilion Bird Divine Sect ang nagpahayag ng determinadong kabaliwan sa kanyang mga mata. Ang kanilang gawain ay tiyakin ang kaligtasan ni Wang Lin, ngunit si Wang Lin ay nasa buhay at kamatayan na sitwasyon. Kung si Wang Lin ay namatay sa harap ng kanilang mga mata, ito ay katumbas ng kanilang pagpuksa sa pag-asa ng Vermilion Bird Divine Sect. Hindi kailanman mauunawaan ng mga taong hindi bahagi ng Vermilion Bird Divine Sect ang naipon na kalungkutan at pagkabigo na naranasan nila sa loob ng 10,000 taon. Sa sandaling ito, nagpakawalan ng mapait na ngiti ang matanda at bumukas ang mga braso. Napuno ng kabaliwan ang kanyang mga mata nang simulan niyang pasabugan ang kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang pagsira sa sarili ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Ang pagsira sa sarili na ito ay nanginginig sa langit at lumikha ng isang mapanirang aura. Ang matandang ito ay handang isuko ang lahat kahit na hindi alam ni Wang Lin ang kanyang pangalan. Gayunpaman, para sa pag-asa ng Vermilion Bird Divine Sect, handa siyang pumili ng sarili niyang pagkawasak. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong nang magkawatak-watak ang kanyang katawan. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagdala ng hindi maisip na epekto at tumangay. Ang mga mata ng All-Seer ay nagliwanag at ang kanyang kanang kamay ay umabot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos ay lumitaw ang 3 marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Habang ang All-Seer ay umabot sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang isa sa mga marka ay napunit. Sa sandaling ito, ang antas ng cultivation ng All-Seer ay tumaas na parang baliw, at ang kapangyarihang ito ay bumuo ng isang bagyo.
Hinarangan nito ang pinanggalingan ni Wang Lin at pinatigil ang epekto mula sa pagsira sa sarili ng Nirvana Shatterer Cultivator. Nanghihiram ng pagsira sa sarili ng Nirvana Shatterer Cultivation, mabilis na umatras si Wang Lin at sa wakas ay gumawa ng ilang distansya sa pagitan niya at ng All-Seer. Damaloy ang puting buhok ng All-Seer. Ang kanyang matandang mukha ay naging mas bata pagkatapos masira ang marka. Mukha na siyang middle-aged na lalaki around 50 years old. Ang aura na iyon mula sa kanyang katawan ay naging dahilan upang ang lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Pati ang mga mata ni Ancient Devil Tajia ay naningkit. Halos 20,000 taon na ang nakalipas mula noong binuksan ko ang unang selyo na ito. Wang Lin, nagawa mong pilitin akong buksan ang aking unang selyo at ilabas ang buong kapangyarihan ng unang Heaven's Blight. Hindi kita kinuha bilang aking alagad ng walang kabuluhan. Sa sandaling ito, isang hukbo ng higit sa 10,000 cultivator ang lumitaw sa espasyo sa labas ng alikabok kung saan naroon ang Demon Spirit Land. Nangunguna sa kanila ang isang matandang nakaputi na puno ng celestial spiritual energy. Nagbigay siya ng aura ng isang celestial, at sa likod niya ay halos 100 celestial. Sila ang mga labi ng Rain Celestial Realm. Ang nakaputing nakasuot na elder na ito ay ang Celestial Lord na pangalawa lamang sa Celestial Lord na si Qing Shuang. Kasabay nito, siya ay isang elder ng Alliance. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibaba lamang ni Master Zhong Zuan. Sa kabilang panig, isang ilusyon na figure ang gumagalaw sa mga bituin. Bagamat mukhang mabagal siya, sa totoo lang, isang hakbang lang ang tinawid niya sa hindi masusukat na distansya. Siya ang pinagmulang kaluluwa ng Vermilion Bird Divine Emperor. May dalawa pang tao na papunta sa Demon Spirit Land. Ang dalawang taong ito ay ang matandang lalaki mula sa Brilliant Void Realm at Moving Me. Kabanata 1078. Lumitaw si Tashan. Nagkaroon ng kakaibang domain sa Star System. Ito ay isang walang hangganang domain at isa sa mga ipinagbabawal na lupain ng Cultivations Alliance. Ang dahilan kung bakit ito ay kakaiba ay namula sa malayo, ito ay tila isang lupain ng mga ilusyon. May mga punong tumutusok sa langit at damo hanggang sa nakikita ng mga mata. Sa isang sulyap, ito ay mukhang napakapeke. Ang magandang gubat na ito na dapat ay umiiral sa isang planeta ay lumutang lamang sa walang hangganang espasyo. Ito rin ay hindi lamang isang gubat, ngunit isang malawak na kagubatan na tila laging umiiral. Napuno ng siksik na enerhiyang pinagmula ng kahoy ang Star Domain. Nag-form ito ng berdeng ambon na bumabalot sa Star Domain at nagtagal ng mahabang panahon. Ang sinumang cultivator na nakalapit ay makakahanap ng kanilang pinagmulang enerhiya na huminto, at ang ilan ay makakahanap ng kanilang pinagmulang enerhiya na mawawala ng walang bakas. Kahit na ang Cultivation Alliance ay kinatatakutan ng lugar na ito, kaya ginawa nila itong isang forbidden zone. Iilan lamang sa mga matandang halimaw na matagal nang nabubuhay ang may malabong alaala pa rin sa lugar na ito na puno ng berdeng ambon. Bagamat malabo ang mga alaala, hindi nila nakakalimutan. Ito ang lokasyon ng Asher Dragon Divine Sect ng 4 Divine Sect. Sa sandaling ito, dahan-daang lumitaw ang isang tao sa malayo. Ang taong ito ay mukhang nasa katanghaliang gulang, at may bakas ng alaala at kalungkutan sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa Asher Dragon Divine Sect at nagpakawala ng buntong hininga. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro paarap. Ang anino ng isang vermilion bird ay lumitaw at nagpakawala ng isang sigaw na umalingaw sa buong mundo habang umaagos ito sa berdeng ambon. Ilang sandali pa, lumipad ang ilang figure mula sa berdeng ilaw. Ang tatlong tao na sumisingil ay lahat ay may puting buhok at may mga bakas ng oras sa kanilang mga mukha. Sa likuran nila ay may 6 na matatandang nakasunod sa kanila. Pagbati, Vermilion Bird Divine Emperor. Matapos ang 9 na matatandang lalaki ay lumabas mula sa berdeng ambon at makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagpakita sila ng paggalang habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang Vermilion Bird Awakener ay lumitaw at kailangan kong hiramin ang banal na kayamanan ng iyong Asher Dragon Divine Sect. Kailangan ko rin kayong sumama sa akin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang pinagmulang kaluluwa ng Vermilion Bird Divine Emperor. Upang matiyak na walang mangyayaring masama sa paglalakbay na ito, pumunta na siya sa Black Tortoise Divine Sect at sa White Tiger Divine Sect. Ang Asher Dragon Divine Sect ang huli. Ang 9 na matatandang lalaki mula sa Asher Dragon Divine Sect ay nagkatinginan at hindi masyadong nag-alinlangan. Magalang na tumanggo ang isa sa tatlong matanda sa harapan. Susunod kami sa utos ng Vermilion Bird Divine Emperor. Tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Demon Spirit Land, sa pamamagitan ng paghiram ng pagsira sa sarili ng isa sa 6 na Vermilion Bird Divine Sect Elders, nagawang makalayo ni Wang Lin mula sa All-Seer. Pulang-pula ang kanyang mga mata at matinding kirot ang bumalot sa kanyang puso dahil sa kanyang mga sugat. Sa di kalayuan, ang 5 natitirang elder ng Vermilion Bird Divine Sect ay huli na para tumulong. Ang 5 sa kanila ay wala sa peak Nirvana Shatterer Cultivators. Karamihan sila ay nasa maaga at kalagitnaan ng mga yugto,
at nahihirapan na silang harapin ang sinaunang Diablo na si Tajia. Kung maabala sila saglit, malubha silang masasaktan. Ang 5 matatandang ito ay napapaligiran ng apoy at may mga mahiwagang kayamanan sa paligid nila. Ang mga ito ay hindi rin ordinaryong kayamanan. Lahat sila ay void treasures na inimbak ng Vermilion Bird Divine Sect sa hindi mabilang na taon. Bagamat hindi sila kasing husay ng pseudo-Nirvana void treasures, sa paraan ng paggamit ng 5 sa kanila ng Flame Giant at pagdagdag sa Flower Imperial Concubine, na nanalo sa bagay na parang tao, nagawa nilang harapin ang sinaunang Diablo. Gayunpaman, nang gumamit ang sinaunang demonyo ng mga spells, halatang dahado sila. Kalmado ang ekspresyon ng All-Seer. Matapos mapunit ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay, nagkaroon siya ng malakas na aura sa paligid niya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Wang Lin. Ang mapatay ko habang ako ay nasa Heaven's Blight sa una, maaari kang tumawa sa impyerno. Lumakad ng isang hakbang ang All-Seer at umalingaw-ngaw ang isang storm. Bago pa man siya makalapit, tinangay ng bagyo si Wang Lin. Parang pinuputol ng mga kutsilyo ang kanyang katawan, lumilikha ng mga popong sound, at pagkatapos ay napaatras si Wang Lin. Si Wang Lin ay umubo ng isang subo ng dugo at nagpakita ng isang mabangis na ekspresyon. Sa buong buhay niya sa paglilinang, kung hindi dahil sa kanyang pakikibaka at katatagan, siya ay namatay na. May dugo pa rin sa sulok ng kanyang bibig habang hinahampas niya ang kanyang bag na hawak, dahilan upang lumitaw ang 12-12 ng lumilipad na espada. Sa isang dagandong, itinuro niya ang All-Seer at lahat sila ay bumaril pasulong. Kasabay nito, inilabas ni Wang Lin ang ikatlong God-slaying war chariot. Nang lumitaw ang ikatlong karwaheng pandigma, ito ay naging butterfly, at sa isang pakpak ng mga pakpak nito, lumitaw ang mga batas. Ang ekspresyon ng All-Seer ay kalmado, at ang kanyang mga paa ay hindi huminto. Sa pagharap sa 12-12 ng espada, ang bibig lang niya ang gumagalaw ng bahagya na para bang sumisigaw siya ng spell. Ang 12-12 ng mga espada ay biglang tumigil sa hangin at pagkatapos ay nagkaroon ng dumadagandong na dagandong. Ang 12-12 ng espada ay nagkapira-piraso, at ang mga piraso ay lumipad kay Wang Lin. Habang ang mga fragment ay lumipad pabalik dahil sa ilang hindi kilalang spell na ginawa ng All-Seer, sila ay nabuo bilang isang dragon. Ang dragon na ito ay natatakpan ng matulis na mga pira-piraso ng talim at diretsyong sumugod kay Wang Lin, ngunit bumagsak ito sa butterfly. Ang paru-paro ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at ang mga tunog ng kaluskos ay nagmula sa dragon. Ang tunog na ito ay napakasakit. Parang hindi mabilang na mga piraso ng metal ang nagkikiskisan sa isa't isa. Sa isang iglap, ang dragon ay nabasag muli sa pulbos na nakakalat sa hangin. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng manhid ng anit ni Wang Lin. Ito ang unang pagkakataon na napunta siya sa isang sitwasyon na hindi niya alam kung anong spell ang ginamit ng kabilang partido at muntik na siyang mamatay. Kung hindi dahil sa mabilis na nabunot niya ang God-slaying war chariot, nahuli sana siya na hindi nakahanda. Ang paru-paro ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at ang hindi nakikitang hangin na naglalaman ng batas ay hamihip patungo sa All-Seer. Gayunpaman, ang ekspresyon ng All-Seer ay hindi nagbago nang lumitaw ang paru-paro. Isang beses na lang siyang kumanta. Nagsimula ang mga pagsabog na nakakasira ng lupa bago kumalat ang paru-paro at mga patong-patong ng ripples. Nagdulot ito ng panginginig ng paru-paro at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagpakita ng malalim na pakikibaka habang ang kanyang kamay ay bumubuo ng isang selyo at siya ay umubo ng isang malaking subo ng dugo sa butterfly. Tapos sumigaw siya. I activate ang ikatlong selyo. Nanginginig ang paru-paro at muling ikinapak ang mga pakpak. 4 na hindi kumpletong talulot ang lumitaw sa itaas ng paru-paro, at habang ibinababo nito ang mga pakpak nito, ang 4 na hindi kumpletong talulot ay lumutang pasulong. Bahagyang bulalas ng All-Seer habang itinaas ang kanang kamay at kamakaway. Malaking halaga ng mga fragment ang lumitaw sa kawalan sa harap niya na parabang nabasag niya ang langit sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang mga fragment na iyon ay lumipad lahat patungo kay Wang Lin. Ang butterfly ay mayroon pa ring 4 na talulot, ngunit wala silang oras upang ipakita ang kanilang tunay na kapangyarihan bago ang mga fragment ay dumaan kay Wang Lin at ito ay nawala. At sa sandaling ito, ang All-Seer ay pumasok. Siya ay may kalmadong ekspresyon habang itinaas ang kanyang kanang hintuturo at walang awa na itinuro ang pagitan sa mga kilay ni Wang Lin. Kung dama po ang daliring ito, kahit na ang sinaunang Diyos na katawan ni Wang Lin ay agad na babagsak at ang kanyang mahinang pinagmulang kaluluwa ay agad na mawawala. Mula sa araw na iyon, wala nang sinumang magngangalang Wang Lin. Ang lakas ng All-Seer ay parang isang higanting bundok na nakatayo sa harap ni Wang Lin. Walang kamalay-malay si Wang Lin na parang hindi niya kayang pigilan, at kahit na lumaban siya, hindi niya makatawid ang bundok na ito. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay pinigilan ni Wang Lin sa sandaling ito ay lumitaw. Hindi ako payag. Umalingaw-ngaw ang boses ni Wang Lin na may dagandong ng kabaliwan.
Nang bumagsak ang daliri ng All-Seer, inilabas ni Wang Lin ang isang kaluban ng espada mula sa kanyang bag na hawak at iniabot ito sa kanyang harapan. Sa isang iglap, ang hintutulo ng All-Seer ay bumangga sa kaluban ng espada na iyon. May tunog na nanginginig sa langit at lumitaw ang mga bitik sa kaluban ng espada. Bagamat hindi ito nabasag, itinapon ng puwersa si Wang Lin sa malayo. Umubo siya ng isang malaking bibig ng dugo. Ang paningin ni Wang Lin ay lumabo at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay halos mapunit. Pakiramdam niya ay mahuhulog na siya, at sa sandaling ito, ang tanging nagpipigil sa kanya ay ang ayaw niyang sumuko at ang kanyang kagustuhang suwayan ng langit. Huminto ang All-Seer. Bagamat mukhang kalmado siya sa pag-ataking iyon, nagulat siya sa rebound force mula sa sword sheath. Sumilay sa kanyang mga mata ang layuning pumatay habang humahakbang siya at tila nag-teleport sa harap ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanang kamay at walang awang hahampasin. Sa sandaling ito, isang matinding pagpatay ang nagmula sa kaibuturan ng Demon Spirit Land. Ang lupa ay sumabog at isang anino na natatakpan ng mga tatuang lumitaw mula sa ibaba ng lupa. Ang anino na ito ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa All-Seer. Mabilis itong pumasok na parang kulog, at isang mapanglo na dagandong ang umalingaw sa buong mundo. Ang sinumang manakit sa aking Panginoon ay magiging mortal na kaaway ni Tashan. Sa sandaling bumaba ang palad ng All-Seer, ang anino ay naglabas ng isang anting-anting na gawa sa balat ng hayop, at ito ay nasunog sa usok. Ang usok na ito ay nagpabilis ng anino na ito ng ilang beses, at sa isang iglap, dumating siya sa harap ni Wang Lin upang harangan ang palad na iyon. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw habang ang taong natatakpan ay umatras habang si Wang Lin ay nasa kanyang mga braso at umubo ng dugo. Marami sa mga tato sa kanyang katawan ang gumuho, ngunit nagsiwalat siya ng isang mabangis na ekspresyon. Ang usok sa paligid ng kanyang katawan ay mabilis na pumasok sa kanyang katawan upang pagalingin siya, at ang isang bahagi nito ay pumasok sa katawan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, umalingaw ang malungkot na sigaw ni Big Head. Ang kanyang katawan ay nawasak ng All-Seer's avatar at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay malubhang nasugatan. Malapit na siyang masira ng avatar ng All-Seer. Sa sandaling ito, ang malubhang nasugatan na si Lei Ji ay nagpakawala ng dagandong. Napakalapit niya at sumugod siya sa harap ni Big Head at nabangga ang pag-atake ng avatar ng All-Seer. Boom! Bumagsak ang katawan ni Lei Ji at halos mawala ang pinanggalingan niyang kaluluwa. Ikinaway ni Master Hollowwind ang kanyang manggas at tinipon ang pinagmulang kaluluwa ni Lei Ji. Gayunpaman, ang presyo ay ang kanyang dibdib ay tinusok ng isang espada mula sa isa sa mga avatar ng All-Seer. Si Master Hollowwind ay umubo ng dugo at umatras na may malungkot na ngiti. Pagkatapos ay nilapitan niya ang dalawang magkapatid na Chendi na malubhang nasugatan. Kabanata 1079. Mubing Mei. Sa sandaling ito, ibinuko ni Taji ang kanyang mga braso at ang ilusyon ng isang crescent moon ay lumitaw sa kanyang likuran. Pagkatapos, sa isang moon burial, ang Void Treasures bago bumagsak ang limang matatanda. Napabalikwas sila at umubo sila ng dugo. Ang higanting apoy na nabuo ng halos 100 disipulo ng Vermilion Bird Divine Sect ay bumagsak sa ilalim ng spell at ang halos 100 pinagmulang kaluluwa ay bumalik sa kanilang mga katawan. Lahat sila ay umubo ng isang malaking bibig ng dugo. Ang All-Seer ay pumikit sa lahat ng ito habang nakatitig siya sa natatakpan na si Tashan at dahan-daang sinabi, "Matagal ka nang nagtatago dyan. Akala ko hindi ka nalalabas." Tahimik na nag-isip si Tashan. Talagang matagal na siyang nagtatago doon. Hindi niya kailangang lumabas para sa laban na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kinalaman sa kanya. Sa totoo lang, ito ang kanyang intensyon. Gayunpaman, ngayon lang, nang harapin ni Wang Lin ang sandali ng buhay at kamatayan, nagpakawala siya ng dagandong. Tila nawala ng kontrol ang kanyang katawan at kumawala siya. Tashan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay mukhang haggard, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Sa sandaling ito, tinutulungan siyang tumayo ni Tashan, at ang dugo ay lumalabas sa sulok ng kanyang bibig. Huminga ng malalim si Wang Lin at sinabing, "Bitawan mo ako at tulungan mo si Big Head." Kinuyam ng kanyang kamay ang kaluban ng espada habang nakatitig sa All-Seer na may napakalaking layunin na pumatay. Tila bumalik siya sa kung ano siya noong siya ay nasa planetang Suzaku, isang halimaw na may napakalaking hangarin na pumatay. Ako, si Wang Lin, ay isang cultivator na lumalaban sa langit. Mamatay man ako, mamamatay ako sa isang walang tigil na espiritu. Walang dapat ikatakot sa buhay, ito ay kamatayan lamang. Ang kaluban ng espada sa kamay ni Wang Lin ay nabasag sa hindi mabilang na piraso, naiwan lamang ang kalawang na bakal na espada. Bahagyang nag-alinlangan si Tashan bago tahimik na umatras. Tumingin siya kay Wang Lin, at saglit, bumalik ang ningning sa mga mata ni Wang Lin. Pagkatapos ay biglang tumalikod si Tashan at pumunta sa kinaroroonan ng Big Head at Master Hollowwind. Hiniling ni Wang Lin kay Tashan na umalis dahil naiintindihan niya na sa antas ng cultivation ni Tashan, kahit na sa pamana ng Tatok Clan Holy Ancestor,
hindi pa rin siya sapat na malakas para pigilan ang All-Seer. Bagamat hindi mukhang nasaktan si Tashan dahil sa suntok na iyon, alam ni Wang Lin na hindi kakayanin ni Tashan ang pangalawang suntok. Hawak ang bakal na espada, huminga ng malalim si Wang Lin. Tumingin siya sa All-Seer at nagpahayag ng isang pahiwatig ng kapitan. Hayaan mong tawagin kitang guru muli. Kung wala ka, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Siguro ay umalis pa rin ako sa planetang Suzaku, marahil ay pipiliin ko ang isang malayong lugar upang pumunta sa pag-iisa. Ito ang aking pakikibaka para mabuhay. Kung ako ay mamatay, guro, mangyaring ilibing ako pabalik sa planetang Suzaku. Hindi man ako muling makapasok sa reincarnation cycle, hayaan mo akong ilibing sa aking sariling bayan. Sito at ang iba ay walang kinalaman sa iyo. Kung mamatay ako, sana ay palayain sila ni teacher. Kalmado ang ekspresyon ng All-Seer habang nakatingin kay Wang Lin. Matapos magmuni-muni, tumanggaw siya. Tumawa ng malakas si Wang Lin, at ang tawa na ito ay puno ng pagmamataas. Ang kanyang katawan ay nasa sakit at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagkakapira-piraso, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Hinawakan niya ang bakal na espada at dahan-daang itinaas. All-Seer. Habang sumisigaw si Wang Lin, ibinaba niya ang kanyang kanang kamay at lahat ng pinagmulang enerhiya sa kanyang katawan ay pumasok sa bakal na espada. Ang espada ay naglabas ng isang malupit na awit ng espada at ang ilusyon ng isang higanting espada ay lumitaw sa hangin at tumangay patungo sa All-Seer. Isang strike, dalawang strike, tatlong strike. Hindi kumikibo ang All-Seer at kalmado lang na tumingin kay Wang Lin, mahinahong tumingin sa mga suntok ng espada na nag-uugnay sa isa't isa. 7 welga, 8 welga, 9 na welga. Bago mawala ang isang indayog, dumating ang isa pang indayog. Pinalibutan ng mga hampas ng espada ang All-Seer at pinalitan ng lahat ng iba pang liwanag. 10 strike, 11 strike. Hanggang sa ika-19 na strike, kung saan umubo ng dugo si Wang Lin at lumabo ang kanyang pulang-pulang baluti. 20 strike, 21 strike. 23 strike. Nang maabot ni Wang Lin ang kanyang limitasyon, ang baluti sa paligid niya ay nawala sa enerhiyang pinagmulan ng apoy at pumasok sa bakal na espada. Ika-24 na welga. Ang mga popong sound ay nagmula sa katawan ni Wang Lin at 2 daloy ng dugo mula sa kanyang mga mata. Lalong naging mabangis ang kanyang ekspresyon nang muling iangat ang bakal na espada. Sumipol ang sword light sa paligid ng All-Seer, at sa isang kisap mata, nabuo ang ika-25 strike. Sa sandaling lumitaw ang ika-25 na welga, nag-spray ang dugo mula sa dibdib ni Wang Lin at bumukas ang kanyang sugat. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit isang malakas na kalooban ang pumihil sa kanyang katawan sa pagbagsak. Sa isang malungkot na ngiti, muling itinaas ni Wang Lin ang bakal na espada. Ang ika-26 na welga ay lumitaw at winalis ng All-Seer. Sa sandaling ito, ang All-Seer ay naantig. Tinitigan niya si Wang Lin at nag-isip. Walang silbi ang ginagawa mo. Sa aking First Heaven's Blight Cultivation, kailangan mo ng kahit 30 suntok sa Pseudo-Nirvana Void Treasure na yun para pigilan ako sa pagsulong. Ganun ba? Malabo pa rin ang paningin ni Wang Lin, ngunit hindi huminto ang kanang kamay at kumaway muli. Ang liwanag ng espada sa paligid ng All-Seer ay sumipol at lumitaw ang ika-27 strike. Lumabas ang dugo sa mga bibig ni Wang Lin, ngunit nagpakawala siya ng dagandong at inihagis ang bakal na espada sa All-Seer. Ito ay naging ika-28 at ika-29 na strike. Ang All-Seer ay umiling, ngunit sa sandaling ito, ang pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin ay nagsimulang gumuho sa isang malaking sukat. Hindi man ito naglaho ay lalo siyang nanghina. Gayunpaman, nagawa niyang ipagpalit ito ng mas maraming pinagmulang enerhiya. Ang bakal na espada ay pumutok na may mas malakas pang liwanag. Habang umiikot ito sa All-Seer, lumitaw ang ika-30 welga. Hindi ito tumigil. Pagkatapos ng 30th strike, ang 31st at 32nd strike ay lumitaw na kasing bilis ng kidlat. 33 strike. Nagpakawala si Wang Lin ng nakakagulat na dagindong, at bumulwak ang malaking dami ng dugo mula sa kanyang katawan, na nabuo ang huling strike, ang ika-33 na welga. Ang 33 strike na ito ay umikot sa All-Seer, at sa isang huling punto mula kay Wang Lin, naglabas sila ng sword energy na maaaring tumagos sa Demon Spirit Land. Naglalaman ito ng napakalaking kapangyarihan at layunin ng pagpatay habang sinisingil nito ang All-Seer. Ang kalawang mula sa bakal na espada ay sumanib sa liwanag ng espada. Rumble, rumble, rumble. Isang epekto na yumanig sa kalangitan nang lumitaw sa paligid ng All-Seer. Sa sandaling ito, tumigil ang lahat sa kanilang mga laban at tumingin sa hindi maisip na epektong ito. Maging ang sinaunang Diablo na si Tajia ay nagpakita ng kakaibang tingin habang nakatingin siya. Master. Ikinuyong ni Tasha ang kanyang kamao at ang kanyang katawan ay nanginig. Guru. Ang kaluluwa ng pinanggalingan ni Big Head ay diretsyong nakatingin sa unahan.
Naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na sakit na pumupuno sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Little Lin. Si Sito Nan ay nakikipaglaban sa avatar ng All-Seer at puno ng dugo. Sa sandaling ito, tinitigan niya kung nasaan si Wang Lin na may dugong mga mata. Isang sword storm ang lumitaw kung saan naroon si Wang Lin at ang All-Seer, at ang bagyong ito ay konektado sa langit. Ang buong Demon Spirit Land ay nanginginig ng husto, ang lupa ay gumuho, at ang langit ay nagbago ng kulay. Habang umaalingaw-ngaw ang mga dumadagandong na dagandong, ang buong kalangitan ay napunit, na nagpapakita ng walang katapusang espasyo sa labas. Nang dumaan ang sword storm, gumuho ang Demon Spirit Land. Habang gumuho ang kalangitan, ang walang katapusang pinagmulang enerhiya ay sumugod. Ang matinding impact na ito ay nagdulot ng malaking shockwave. Matapos mawala ang epekto, ang All-Seer ay kalmadong nakatayo doon. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang trident na nagbigay ng sinaunang aura. Gayunpaman, ang karamihan sa kanyang mga damit ay nagkapira-piraso ng umihip ang hangin. Maging ang malaking bahagi ng kanyang buhok ay naputol at nawala. Ang katawan ni Wang Lin ay naglalaman ng bakas ng pag-aatubili habang siya ay dahan-daang bumagsak paatras. Ang kanyang katawan ay nahulog mula sa matayog na haligi at bumagsak patungo sa gumuhong lupa. Malapit na akong bisitahin ang aking ina at tatay. Nang bumagsak ang katawan ni Wang Lin, ang kanyang nalilitong mata ay tumingin sa guti-guti na kalangitan. Bahagya niyang nakita ang kanyang ama at ina na kumakawi sa kanya. Nagpakita sila ng mga ngiti ng kabaitan na hindi niya nakita sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang mga ngiting ito ay umiral lamang sa kaibuturan ng puso. Iyon ang pinakamahalaga at pinakamamahal niyang alaala. Marahil, this is for the best. Ngumiti si Wang Lin, at sa kanyang mga mata, lumitaw sina Limuan at Wang Ping sa likod ng kanyang mga magulang. Kayo, hinihintay ako. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalituhan. Bulong niya sa sarili habang nahuhulog. Sito lang. Joey. Hindi ko natupad ang pangako ko. Pasensya na. Pumikit si Wang Lin, at sa sandaling ipikit niya ang mga ito, dalawang figure ang lumitaw sa langit sa itaas ng Demon Spirit Land. Ang dalawang figure na ito ay isang lalaki at babae. Ang lalaki ay ang matandang lalaki mula sa Brilliant Void Realm at ang babae ay Mu Bingmei. Ang ganap na kagandahan at walang katapusang lamig ni Mu Bingmei ay gumuho nang makita niya ang katawan ni Wang Lin na bumagsak mula sa haligi. Isang hindi kilalang masalimuot na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at humakbang siya at bumaril patungo kay Wang Lin. Kumunat ang noo ng matandang katabi niya at napabuntong hininga. Hindi niya ito pinigilan ngunit tumingin sa lahat ng nasa Demon Spirit Land. Si Mu Bingmei ay parang isang paru-paro na lumilipad nang dumating siya sa tabi ni Wang Lin at hinawakan siya. Sa pagtingin sa lalaking sobrang lapit sa kanya, hindi na matuno ang masalimuot na damdamin sa kanyang puso. To be exact, ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ito. Napabuntong hininga, iwinagayway ni Mu Bingmei ang kanyang malajade na kamay at isang bitik ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang bote ng jade na naglalaman lamang ng isang tableta ang lumipad palabas. Ang bote na ito ay ginawa mula sa pinakamahusay na celestial jade at naglalaman ng maraming mga paghihigpit dito upang mapanatili ang epekto ng gamot. Dahil ganito ang bote, hindi na kailangang pag-usapan ang nag-iisang tableta sa loob. Inilabas ni Mu Bingmei ang tableta at inilagay ito sa tabi ng bibig ni Wang Lin nang walang pag-aalinlangan. Ang tabletang ito ay hindi kailangang kainin. Sa sandaling dumampi ito sa kanyang mga labi, ito ay naging 2 hibla ng gatas na puting gas at pumasok sa kanyang mga butas ng ilong. Walang sinuman sa mundong ito ang maaaring pumatay sa iyo bago ako gawin. Itinaas ni Mu Bingmei ang kanyang magandang kamay na maaaring maging sanhi ng panginginig ng puso ng sinumang cultivator. Tumingin siya sa All-Seer, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malamig na tingin. Kabanata 1080. Hindi ko kailangang iligtas mo ako. Brilliant Void Saintess. Agad naging seryoso ang ekspresyon ng All-Seer. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang habang hawak ang trident, ngunit mabilis na lumipat ang tingin niya sa matandang nasa ere. Lu Yun daw. Sumimangot ang All-Seer at sinabing, maaaring gusto rin ng iyong Brilliant Void Realm na makisali. Tumingin ang matandang lalaki sa All-Seer at pagkatapos ay sa mukhang madilim na Ancient Devil na si Tajia. Nang tumingin siya kay Ancient Devil Tajia, may bakas ng pag-alala sa kanyang mga tingin. Siya ang target ng matandang ito. Bumantong hininga ang matanda at naglakad patungo kay Tajia. Ang mga mata ng sinaunang demonyo ay puno ng malademonyong apoy habang nakatitig sa matanda, at naging seryoso ang mga ito. Hinawakan ng kanyang kanang kamay ang talim at umindayog habang malungkot na sinabi, ikaw pala. Hindi ka pala namatay. Dapat ay namatay na ako, ngunit iniligtas ako ni Brother Ching Lin. Malalim man ang alitan namin, simula nung niligtas niya ako minsan, may utang na loob ako sa kanya. Babayaran ko ang utang na iyon sa iyo. Habang nagsasalita ang matanda, naglakad siya patungo sa sinaunang demonyo.
Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, na parabang ang sinaunang demonyo ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Nagpakawala si Tajia ng dagandong at isang napakalaking itim na ambon ang nagmula sa kanyang katawan. Ang ambon ay naging malademonyong anino, at ibinuko nito ang bibig upang subukang lamunin ang matanda. Sa isang kisap mata, ang sinaunang demonyo at ang matanda ay nababalot ng ulap ng itim na ambon. Lumabas ang dagandong ng sinaunang diablo at umalingaw ang dumadagandong na dagandong. Ibinaba ni Mubing Mei si Wang Lin at diretsyong bumaril patungo sa All-Seer. Nakakunot ang noo ng All-Seer habang siya ay umatras at mahinahong sinabi, "Brilliant Void Saintess, hindi ko gustong gumawa ng kaaway sa iyong Brilliant Void Realm. Ang Wang Lin na ito ay walang kaugnayan sa iyo. Walang makakapigil sa akin na patayin siya. Hindi ka karapat-dapat na patayin siya." Umiling si Mubing Mei habang lumilipad siya sa hangin. Gamit ang isang wave ng kanyang kanang kamay, lumitaw ang mga ilusyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkamukha silang lahat kay Mubing Mei. Gayunpaman, 8 lamang sila. Ilok ng espiritu ang kaluluwa, pinuhi ng langit para sa enerhiya. Kalmado ang boses ni Mubing Mei, at sa sandaling matapos siyang magsalita, ang 8 avatar ay agad na gumawa ng mga selyo gamit ang kanilang mga kamay. Isang malakas na surge of origin energy ang natipon. Nagbuo ito ng pillar of origin energy na biglang bumagsak. Nagpakita ang mga mata ng All-Seer ng kakaibang liwanag at may binulong siya. Ang haligi ng pinagmula ng enerhiya na bumaba mula sa langit ay nagsimulang manginig. Umiling si Mubing Mei at marahang sinabi, "Walang silbi ang iyong makalangit na kapalaran laban sa akin." Habang nagsasalita siya, inabot ng kanyang kanang kamay ang walang laman at walang katapusang pinagmulang enerhiya na natipon upang bumuo ng isang bamboo slip. Sa sandaling bumukas ang bamboo slip, isang 7 kulay na liwanag ang lumabas. Maraming rune ang lumipad palabas at pinalibutan ang katawan ni Mubing Mei. Bagamat nasa unang Heaven's Blight lang ako, wala sa pinagmulang enerhiya sa loob ng Brilliant Void ang makakawala sa aking kontrol. Kung ayaw kong magkaroon ka ng origin energy, wala kang makukuha kahit isang butil. Itinuro ng malajade na kamay ni Mubing Mei ang mga rune sa paligid niya. Ang mga rune ay biglang nagkalat at nawala sa loob ng mundo. Sa sandaling ito, ang lahat ng pinagmulang enerhiya sa buong mundo ay nagbago ng malaki at natipon patungo sa haligi ng pinagmulan ng enerhiya. Tinitigan ni Mubing Mei ang All-Seer at sinabing, "Seal all of the All-Seer's external origin energy." Bagamat kalmado ang kanyang boses, naglalaman ito ng hindi mapag-aalinlangan ng tono. Sa sandaling ito, ang lahat ng pinagmulang enerhiya sa paligid ng All-Seer ay humiwalay sa kanya na parang tinatanggihan siya nito. Mabilis itong nawala at naubos sa isang iglap. Tanging ang pinagmula ng enerhiya sa loob ng All-Seer na pino ang hindi naapektuhan. Gayunpaman, ang hindi maisip na spell na ito ay malayo sa imahinasyon ng sinuman. Maging ang ekspresyon ng All-Seer ay naging malungkot. Matagal ko nang narinig na sa loob ng Brilliant Void Realm, ang Brilliant Void Saintess ay may malakas na spell. Ang pamagat ng Brilliant Void Saintess ay ipinasa sa mga henerasyon mula pa noong sinaunang panahon. Kahit nung umiral pa ang mga Celestial, ang kanyang pagkakakilanlan ay katugma ng Celestial Palace. Mayroong 4 na Celestial Realms, at bawat isa ay may star system sa ibaba nila. May alingaw na mayroong isang tao sa bawat star system na may mana mula sa Ancient Celestial Realm. Ang bawat isa sa 4 na star system ay kumokontrol ng iba't ibang kapangyarihan. Nang pumasok ako sa Brilliant Void Realm para mag-cultivate, marami akong narinig na chismis tungkol sa Brilliant Void Saintess. Ngayon nakikita ko na ang mga chismis na iyon ay totoo. Hindi nagsalita si Mubing Mei habang itinuturo niya ang haligi ng pinagmulan ng enerhiya. Ang haligi ay mabilis na lumiit hanggang sa ito ay isang kumikinang na maikling espada na gawa sa liwanag. Hawak ang maikling espada, itinaas ni Mubing Mei ang kanyang ulo at gumalaw na parang butterfly patungo sa All-Seer. Kahit hanggang ngayon, hindi niya tiningnan si Wang Lin sa pangalawang pagkakataon. The complex feelings in her heart made it kaya hindi niya alam kung paano haharapin ang pamilyar na estranghero na ito. Walang makakaintindi sa kanyang isip dahil kahit siya ay naguguluhan pa rin. Ang alam niya lang ay hindi niya kayang panuurin si Wang Lin na mamatay. Hindi siya maaaring manatiling walang malasakit habang sinubukan ng iba na patayin si Wang Lin. May mas masalimuot na pakiramdam na nagpasakit sa kanyang puso. Dahil sa pakiramdam na ito, hindi siya papayag na sinuman ang pumatay kay Wang Lin. Ang kaisipang ito ay nananatili sa kanyang puso sa napakatagal na panahon at pumuno sa kanyang puso. Maraming beses, ginigising siya mula sa kanyang paglilinang dahil sa pagkabigla sa hating gabi. Tatayo siyang mag-isa sa pinakamataas na bundok ng Brilliant Void Realm at titingin sa walang katapusang kawalan. Ang masakit na pakiramdam na iyon ay magpaparamdam sa kanya na parang dumudugo ang kanyang puso. Ang ideyang iyon ay halos mawalan siya ng kontrol. Hindi mabilang na taon na siyang nakaramdam ng ganito.
Ngayon, nang makita niya si Wang Lin, ang masalimuot na pakiramdam at sakit na namumuo sa kanyang puso ang pumuno sa kanyang isipan. Hindi siya naglakas loob na ibaba ang kanyang ulo para tingnan si Wang Lin, na maaaring wala pa ring malay. Siya. Hindi ng ahas. Hinawakan lamang niya ang maikling espada at pamumuno sa All-Seer sa masalimuot na pakiramdam. Parang iyon lang ang makakapagpatahimik sa puso niya. Malungkot ang ekspresyon ng All-Seer. Bagamat marami siyang alam tungkol sa Brilliant Void Saintess, hindi niya akalain na misil nito ang pinagmulang enerhiya ng mundo. Nangangahulugan ito na ang kanyang makalangit na kapalaran ay walang epekto sa kanya. Ang makalangit na kapalaran ay isang paraan ng pakikipag-usap sa mundo. Ang komunikasyong ito ay nagpahintulot sa kanya na makakuha ng isang hindi madaling unawain na batas na gagamitin. Isang malamig na buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang iniindayog ang kanyang trident. Tatlong sinag ng liwanag ang bumaril kay Mu Bingmei. Habang umaalingaw-ngaw ang mga dagandong, idinilat ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa lupa. Nang makita niya si Mu Bingmei na nakikipaglaban sa All-Seer, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang napakakomplikadong ekspresyon kasama ang isang bakas ng hindi nabubura na sakit. Hindi niya akalain na makikilala niya talaga ito ng ganoon kabilis, at sa ganitong oras. Sa tuwing naiisip ni Wang Lin si Liu Mei, ang sakit na nararamdaman niya ay mas matindi kaysa sa anumang pinsalang ay dudulot nito. Sumasakit ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya ang pait sa katawan ni Wang Ping. Habang nagmumuni-muni, umupo si Wang Lin sa lotus position at huminga ng malalim. Wala na siya sa mga spells, at parang wala na siyang maipaglalaban sa tadhana. May isa pa akong spell. Tiningnan ni Wang Lin ang walang katapusang espasyo na lumitaw ng basagin ng Sword Storm ang kalangitan ng Demon Spirit Land. Ang malakas na pinagmulang enerhiya na nagmumula sa labas ay nakapalibot sa Demon Spirit Land. Bagaman nasira sa kalahati ang Azure Light Shield, hindi ito nawala. Ang Negel iligtas buhay na suntok ng isang 8-star na sinaunang Diyos ay nakaimbak sa loob. Kahit na hindi ko alam ang kapangyarihan nito, hindi ito maaaring maging mahina. Habang nagmumuni-muni si Wang Lin, ang kanyang kanang mata ay nagniningning ng asol. Lumitaw ang malabong anino ng Azure Light Shield. Gayunpaman, ang Azure Light Shield na ito ay nahati sa kalahati at mabilis na sumanib sa mata ni Wang Lin. Kahit na hindi nag-fuse, magagamit pa rin ang 8-star Ancient God spell na nakaimbak sa loob. Ang kinakailangan ay mayroong sapat na sinaunang Diyos na enerhiya. May ideya si Wang Lin na harapin ang problema ng pagkakaroon ng sinaunang kapangyarihan ng Diyos noon. Iyon ay upang hatiin ang kanyang avatar at orihinal na katawan at payagan ang kanyang orihinal na katawan na tumira sa isang lugar upang unti-unting sumipsip ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos gamit ang Azure Light Shield. Gayunpaman, ito ay magtatagal ng masyadong mahaba. Noong una, binalak ni Wang Lin na gawin ito pagkatapos niyang lisanin ang Demon Spirit Land. Gayunpaman, sa ngayon kailangan niyang humanap ng shortcut. Gayunpaman, kung ito ay isang shortcut, ito ay darating sa isang presyo. Ito ay isang presyo na kailangang bayaran ni Wang Lin. Tumingin si Wang Lin kay Liu Mei na nakikipaglaban sa All-Seer. Ang kanyang mga mata ay naging matatag at matatag. Hindi ko kailangan niya para iligtas ako, at ayokong may utang sa kanya. Habang nagmumuni-muni, ang 5 sinaunang Diyos na bituin ay biglang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin at mabilis na umikot. Ang isang malaking halaga ng sinaunang kapangyarihan ng Diyos ay lumitaw at pumasok sa Azure Light Shield sa kanyang kanang mata. Habang ang sinaunang kapangyarihan ng Diyos ay pumasok sa kanyang kanang mata, ang asul na liwanag mula sa kanyang kanang mata ay naging napakaliwanag na ito ay nakakabulag. Ang presyo ng paggamit ng sarili niyang sinaunang kapangyarihan ng Diyos para punan ng Azure Light Shield ay napakamahal para kay Wang Lin. Bagamat hindi nabasag ang kanyang mga bituin, ang paggamit ng lahat ng kanyang sinaunang Diyos na kapangyarihan ay naging dahilan upang ang kanyang ikalimang bituin ay lumabo at magmukhang lubhang madilim. Gayunpaman, hanggat ang sinaunang Diyos na bituin ay hindi nabasag, maaari itong maibalik. Gayunpaman, ang Azure Light Shield ay nangangailangan ng napakaraming sinaunang kapangyarihan ng Diyos. Habang lumiliwanag ang liwanag mula sa kanang mata ni Wang Lin, mas maraming sinaunang Diyos na kapangyarihan ang pumasok sa kanyang kanang mata at lumabo rin ang pang-apat na bituin. Ang asul na liwanag mula sa kanang kamay ni Wang Lin ay sumabog at natabunan ng lugar. Maging si Mu Bingmei at ang All-Seer, na nakikipaglaban, ay napansin ang kakaibang asul na liwanag na ito. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang ikatlong bituin ay lumabo, na sinundan ng pangalawang bituin. Sa wakas, unti-unti ring naglaho ang huling natitirang bituin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang asul na liwanag mula sa kanang mata ni Wang Lin ay bumaril na parang espada sa kalangitan. Napatingin siya sa halijing may lapad na 50 kilometro na umangat sa himpapawid dahil sa spell ng All-Seer. Agad na dumagundong ang poste dahil hindi nito kayang tiisin ang titig ni Wang Lin at pagkatapos ay bumagsak.